Pirmahan mo na to, Ana. Let's not make this harder than it is na. Ayoko na. Sawa na ako sa pagmumukha mong parang laging pasan ng daigdig. Ang malamig na boses ni Marco ay tila isang matalim na balaraw na bumaon sa dibdib ni Ana. Sa harap niya, sa ibabaw ng hapagkainan, nakapapatong pa lamang niya ng mainit na lugaw na may luya at itlog. Ang paboritong almusal ng asawa matapos ang isang gabi ng pakikipag-inuman ay lumapag ang ilang pahina ng dokumento. Ang puting papel ay unti-unting nababasa ng tilamsik ng sabaw. Tila ba maging ang mga salita roon ay naduduwal sa kalupitang dala nito. 3 taon. 3 taon na gumigising si Ana ng alas 4 ng madaling araw para siguraduhing mainit ang tubig na ipampaligo ni Marco. 3 taon na tinitiis niya ang masasakit na salita ng kanyang biyenan na si Donna Teresa ang pagsisilbi na tila ba isa siyang katulong na walang bayad sa sarili niyang tahanan. Isinuko niya ang lahat, ang kanyang pangalan, ang kanyang karangyaan, ang kanyang pagkatao, para lamang sa pag-asang mahalin siya ng lalaking ito dahil sa kung sino siya at hindi dahil sa pera ng mga saito. Marco, ano to? Ang kanyang boses ay isang mahinang bulong, halos hindi marinig dahil sa panginginig ng kanyang mga labi. Ang kanyang mga kamay na may mga paltos pa mula sa paglilinis ng bakuran kahapon ay pilit na hinawakan ang gilid ng mesa upang hindi siya tuluyang mabuwal. Huwag kang magbulag-bulagan. Divorce papers yan, Ana. Hindi ka ba nakakaintindi? I want out. I want a real wife. Someone who can stand beside me in business galas. Hindi yung laging amoy bawang at mukhang katulong. Bulyaw ni Marco habang inaayos ang kanyang mamahaling kurbata sa harap ng salamin. Ang kurbatang yon ay binili ni Ana gamit ang huling sentimo ng kanyang lihim na ipon. Ngunit ngayon, tila ba sinasakal siya nito sa bawat galaw ng asawa. Pumasok sa kusina si Donna Teresa. Suot ang kanyang marangyang robe at may mapangaping ngiti sa mga labi. Salamat naman at natauhan ka na rin, Marco. Sinasabi ko na sa'yo, itong si Ana ay isang malas sa pamilya natin. Isipin mo, 3 taon na, pero ni hindi man lang kayo nagkaanak. Baog na siguro yan, sa sobrang kapaguran sa gawaing bahay. Narinig ni Ana ang bawat salita, bawat hagupit ng dila na tila naggagayat sa kanyang puso. Naramdaman niya ang init ng luha na nagtatangkang kumawala sa kanyang mga mata. Ngunit pinigil niya ito. Ang hapdi ay nanunuot sa kanyang lalamunan. Ginagawang mahirap ang bawat paghinga. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo. Ang bawat sulok ng kusinang kinalakihan niya na ng 3 taon ay tila nagiging isang kulungang puno ng tinik. Pero Marco, akala ko ba masaya tayo? Sabi mo, basta magkasama tayo, sapat na yun. Pagmamakaawa ni Ana, ang kanyang tinig ay basag na basag. Nilapitan niya ang asawa at tinangkang hawakan ang braso nito, ngunit mabilis siyang itinulak ni Marco. Ang kanyang katawan ay tumama sa gilid ng lababo at sa lakas ng impact, nahulog ang kanyang paboritong tasa. Narinig ang tunog ng pagkakabasag ng seramika sa sahig na tila ba sumasalamin sa mismong kaluluwa ni Ana, na ngayon ay nagkapira-piraso na rin sa paanan ng lalaking minahal niya nang higit sa kanyang sarili. Masaya? Ako lang ang naghirap sa relasyong ito, Ana. Nakakahiya ka. Kaya simula mamayang gabi, huwag ka nang matutulog sa kwarto ko. Doon ka sa bodega. At huwag kang magkakamaling lumabas kapag dumating ang mga bisita ko. Wika ni Marco habang kinuha ang kanyang bag. Dadalhin ko rito si Eliza. Siya ang babaeng nararapat sa posisyon mo. Siya ang magiging bagong asawa ko, may pirma ka man o wala. Tila tumigil ang mundo ni Ana. Ang pangalang Eliza ay tila isang laso na kumalat sa kanyang sistema. Si Eliza, ang sekretarya ni Marco na lagi niyang pinadadalhan ng mga lutong bahay na pagkain dahil akala niya ay katuwang ito ng kanyang asawa sa trabaho. Ngayon, ang lahat ay malinaw na. Ang lahat ng mga gabing late umuwi si Marco.
ang amoy ng pabangong pambabae sa kanyang Amerikana, ang mga biglaang out-of-town trips. Lahat ng iyon ay mga saksak sa likod na matagal na palang ginagawa sa kanya. Sa bodega, ulit ni Ana. Ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa mga pira-pirasong tasa sa sahig. Ang kanyang puso, na dati ay puno ng pag-asa, ay ngayon ay tila isang tuyong dahon na handang tangayin ng hangin. Oo, sa bodega. At maglinis ka rito, ang kalat mo. Huling hirit ni Marco bago tuluyang lumabas ng bahay, kasunod si Donna Teresa na humahagik-hik pa sa saya. Naiwan si Ana sa gitna ng tahimik at malamig na kusina. Ang tanging naririnig na lamang ay ang mahinang tunog ng bawat patak ng tubig mula sa gripo, na tila ba bumibilang sa bawat segundong natitira sa kanyang pagtitiis. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang gumapang sa kanyang dibdib. Ramdam ang mabilis at masakit na tibok ng kanyang puso. Sa ilalim ng kanyang suot na lumang duster, may isang lihim na nakatago, isang maliit na medalyon na may tatak ng pamilya Saito. Ang medalyong iyon ang tanging koneksyon niya sa mundong kinalimutan niya para sa isang kasinungalingan. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang mga laybi. Isang buntong hiningang puno ng pait, ngunit may bahid ng isang bagong klaseng determinasyon. Hanggang kailan mo titiisin ang sugat bago ka tuluyang mamatay sa sakit? Hanggang kailan mananatiling bulag ang isang prinsesa sa gitna ng mga lobong nagtatago sa balat ng tupa? Lumabas si Ana sa bahay na yon, nabitbit ang isang maliit na bag. Suot ang kanyang lumang tsinelas na halos manipis na ang swela sa tagal ng paggamit. Ang langit ay tila nakikiramay sa kanyang pighati. Ang madilim na ulap ay nagsimulang magpakawala ng maliliit na patak ng ulan na humahapdi sa kanyang balat. Hindi siya lumingon. Alam niyang sa bawat hakbang niya palayo, iniiwan niya ang huling pira-piraso ng babaeng naniwala sa pangako ng walang hanggan. Naglakad siya ng walang patutunguhan, hinahayaan ng kanyang mga paa na dalhin siya kung saan man nila nais. Ang bawat sasakyang dumadaan ay nagwiwisik ng maruming tubig mula sa kalsada patungo sa kanyang laylayan, ngunit wala siyang pakialam. Mas malinis pa ang putik ng lansangan kaysa sa mga salitang ibinato sa kanya ni Marco at ng kanyang ina. Sa isang kanto, malapit sa isang lumang simbahan, natitigan niya ang isang pamilyar na bulto ng babae. Nakaupo ito sa isang maliit na bangko sa tabi ng isang kariton ng fishball. Ang usok mula sa mainit na mantika ay bumabalot sa matanda, na tila isang anino mula sa nakaraan na pilit na kumakawala. Yaya Loring? Ang tawag ni Ana ay halos lunod sa ingay ng paligid, ngunit sapat na para mapalingon ang matanda. Nabitawan ng matanda ang hawak na panungkit. Ang kanyang mga mata, na malabo na dahil sa katandaan, ay nanlaki habang tinititigan ang basang-basang babae sa kanyang harapan. Anak, Panginoon ko Ana, ikaw ba talaga yan? Mabilis na lumapit si Yaya Loring at niyakap ang kanyang alaga. Ang init ng katawan ng matanda ay tila isang kumot na bumalot sa nanginginig na katawan ni Ana. Sa loob ng 3 taon, ito ang unang pagkakataon na naramdaman ni Ana ang tunay na kalinga. Isang pag-ibig na walang hinihinging kapalit. Walang itinatagong patalim sa likod. Anong nangyari sa iyo, anak? Bakit ka mukhang ganito? Nasaan ang iyong ningning? Ang boses ni Yaya Loring ay puno ng pait. Hinawakan niya ang mga kamay ni Ana na magaspang at puno ng paltos. Sabi ng daddy mo, nagpunta ka raw sa ibang bansa para mag-aral. Pero bakit dito kita makikita sa ganitong kalagayan? Yaya, nagkamali ako. Hikbi ni Ana. Ang kanyang mga luha ay tuluyan ng humalo sa patak ng ulan. Akala ko, kapag itinago ko ang yaman ko, makakahanap ako ng lalaking mamahalin ako bilang ako. Akala ko, ang pagiging martirang susi sa isang masayang tahanan. Pero ginamit lang nila ako, Yaya. Tinapon nila ako na parang basahan nang makakita sila ng mas bago. Napailing si Yaya Loring
habang pinupunasan ang mukha ni Ana gamit ang kanyang tuyong bimpo. 3 taon, Ana. 3 taon na halos mabaliw si Don Roberto sa paghahanap sa'yo. Hindi siya naniniwala sa sulat na iniwan mo. Gabi-gabi siyang nakatitig sa iyong larawan. Nagsisisi kung bakit siya naging masyadong mahigpit sa'yo. Ang akala niya ay namatay ka na sa sama ng loob. Naalala ni Ana ang kanyang ama. Si Don Roberto Saito, isang lalaking kinatatakutan sa mundo ng negosyo, ngunit naging mahina pagdating sa kanyang kaisa-isang anak. Umalis si Ana dahil nais niyang patunayan na kaya niyang mabuhay nang wala ang pangalang Saito. Nais niyang maranasan ang totoong buhay, ang pag-ibig na hindi nabibili ng pera. Ngunit ang totoong buhay pala ay isang malupit na guro na walang itinitirang awat sa mga nagnanais matuto. Huwag ka nang bumalik sa kanila, anak. Halika, sumama ka sa akin sa maliit kong dampa. Hindi marangya, pero hindi ka makakaranas ng pang-aapi roon. Alok ni Yaya Loring. Ngunit umiling si Ana. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng kawalang malay, ay ngayon ay nagpapakita ng isang malamig na apoy. Hindi pa rito nagtatapos, Yaya. Gusto kong makita kung hanggang saan ang kayabangan ni Marco. Gusto kong makita kung paano niya waldasin ang perang akala niya ay sa kanya bago ko tuluyang bawiin ang lahat. Ano ang balak mo, Ana? Kinakabahang tanong ng matanda. Hahayaan ko muna silang magdiwang. Hahayaan ko silang isipin na nanalo sila. Pero sa oras na akala nila ay nasa itaas na sila, doon ko ipapadama sa kanila ang bagsak na hindi nila malilimutan habang buhay, wika ni Ana. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay naging kasing talim na ng mga dokumentong iniwan ni Marco sa hapagkainan. Bago sila maghiwalay, may kinuhang isang lumang kahon si Yaya Loring mula sa ilalim ng kanyang kariton. Inilabas niya ang isang simpleng cellphone na luma na ang modelo, ngunit maingat na nakabalot sa plastic. Itago mo ito, anak. Ito ang cellphone na ginagamit ko para makausap ang bodyguard ng daddy mo. Hindi ko ito pinatay. Umaasa ako na balang araw ay tatawag ka, sabi ni Yaya Loring habang inilalagay ang gadget sa kamay ni Ana. Gamitin mo ito kapag handa ka na. Isang tawag mo lang at maglalaho ang lahat ng mga taong umapiis sa'yo. Tiningnan ni Ana ang cellphone sa kanyang palad. Ito ay mabigat. Tila ba dala nito ang buong bigat ng kanyang tunay na pagkakakilanlan na matagal niyang ibinaon sa limot. Ang kanyang daliri ay dahan-dahang humawak sa pindutan, ngunit hindi niya ito binuksan. Salamat, Yaya. Pero bago ako muling maging isang Saito, kailangan ko munang ibaon ang huling alaala ni Ana. Tumalikod si Ana at muling naglakad patungo sa kadiliman, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya mukhang nawawala. Ang bawat yapak niya ay may kasamang bigat ng isang pangakong babalik siya, hindi bilang biktima, kundi bilang isang reyna na handang bawiin ang kanyang kaharian. Habang papalayo, isang itim na sasakyan ang dumaan sa kanyang tabi na naging dahilan ng malakas na tilamsik ng tubig baha sa kanyang likuran. Sa loob ng sasakyang yon, narinig niya ang tawanan ni Marco at Elisa. Hindi alam na ang babaeng binabasa nila sa lansangan ay ang siyang may hawak ng susi sa kanilang kinabukasan. Paano mo tatanggapin ang isang tawag na magpapabago sa lahat kung ang puso mo ay punong-puno pa rin ng galit at paghihiganti? Anong sikreto ang matatagpuan ni Ana sa sandaling buksan niya ang pintuan ng nakaraan? Akala ko ba pinalayas mo na ang basurang yan, Marco? Bakit nandito pa rin siya sa paningin ko? Ang matinis na boses ni Eliza ay umalingaw sa sala, tila isang kuko na kumakalmot sa pisara. Nakaupo siya ng D4 sa sofa na si Ana, mismo ang nagpakintab noong umaga, habang ang kanyang mga kamay na may mahahabang kuko ay nakapulupot sa braso ni Marco. Sa harap nila, nakatayo si Ana na basa pa ang laylayan ng damit. Bitbit ang maliit na bag na naglalaman ng kanyang huling piraso ng dangal. Dito lang siya sa bodega, babe. Kailangan pa natin ng tagalinis habang wala pa tayong bagong katulong. At least siya,
Libre at kabisado na ang pasikot-sikot dito. Sagot ni Marco sabay haplos sa buhok ng kanyang kalaguyo. Ang mga mata niya, na dati ay tinitingnan si Ana ng may pag-asa, ay ngayon ay puno na lamang ng pandidiris. Hindi sumagot si Ana. Nanatili siyang nakayuko, ngunit ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa strap ng kanyang bag. Sa loob niyon, nararamdaman niya ang tigas ng lumang cellphone na ibinigay ni Yaya Loring, ang kanyang tanging sandata, ang kanyang lihim na alas. Well, kung mananatili siya rito, siguraduhin mong alam niya ang lugar niya. Pagmamataray ni Eliza, tumayo siya at lumapit kay Ana. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay tila sumasakal sa hininga ng asawa ni Marco. Bigla niyang ibinagsak sa paanan ni Ana ang isang tumpok ng mga maduming damit, kabilang ang mga mamahalin niyang seda at panloob. Ayan, labhan mo yan lahat sa kamay. Ayokong ginagamitan ng machine ang mga gamit ko. At siguraduhin mong amoy mabango kapag natuyo. Kundi ipapalamon ko sa iyo ang sabon. Tiningnan ni Ana ang tumpok ng damit sa sahig. Ang bawat tela ay tila isang sampal sa kanyang mukha. Asawa ako ni Marco, Eliza. Hindi mo ako katulong. Mahina, ngunit madiin niyang wika. Isang malakas na tawa ang kumawala kay Donna Teresa na noon ay pababa ng hagdan. Asawa? Sa papel na lang yan, Ana. Sa bahay na ito, isa ka na lang anino na nakaharang sa dadaan. Sumunod ka na lang kung ayaw mong kaladkarin kita palabas ng pinto sa gitna ng ulan. Napilitang lumuhod si Ana para pulutin ang mga damit. Sa bawat dampi ng kanyang balat, sa maruruming tela ni Eliza, naramdaman niya ang isang matinding hapdi na nanunuot hanggang sa kanyang buto. Nang abutan niya ang huling piraso ng damit, naramdaman niya ang bigat ng sapatos ni Eliza na tumapak sa kanyang mga daliri. Ouch! Pasensya na. Akala ko kasi ay basahan ang tinatapakan ko. Nakangising sabi ni Eliza habang mas lalong diniinan ang pagkakatapak sa kamay ni Ana. Hindi dumaing si Ana. Kinagat niya ang kanyang labi hanggang sa malasahan niya ang pait ng sarili niyang dugo. Tumingala siya at tumingin kay Marco, umaasang makakakita ng kahit katiting na awa sa mga mata nito. Ngunit ang lalaking hinalikan niya sa harap ng dambana, 3 taon na ang nakalilipas, ay tumalikod lamang at nagsimulang makipagtawanan sa kanyang ina. Dinala ni Ana ang mga damit patungo sa likod ng bahay, sa maliit at madilim na bodega na magsisilbi niyang kwarto. Ang amoy ng alikabok at amag ay agad na sumalubong sa kanya. Sa isang sulok, nakita niya ang isang maliit na paso ng halamang fortune plant na matagal na niyang inaalagaan. Tuyot na ang mga dahon nito, tila ba sumuko na rin sa kawalan ng kalinga, tulad ng kanyang pagkatao sa loob ng tahanang ito. Dahan-dahan niyang hinaplos ang natitirang berdeng bahagi ng halaman. Pasensya na. Nakalimutan din kitang diligan dahil masyado akong naging abala sa pag-aalaga sa mga taong hindi naman ako pinahalagahan. Bulong niya sa gitna ng katahimikan. Sa sandaling iyon, ang kanyang pagod at gutom ay naglaho. Napalitan ng isang malamig na determinasyon. Habang nagsisimula siyang maglaba sa ilalim ng malamig na liwanag ng isang bombilya, narinig niya ang tawanan ni Marco at Eliza mula sa loob ng dining room. Nagdiriwang sila sa tagumpay ng kumpanya. Kinakain ng masasarap na putahing si Ana rin ang namili at naghanda bago siya pinalaya sa sarili niyang hapag. Biglang tumunog ang kanyang cellphone sa loob ng bag. Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero ang lumitaw sa screen. Handa na ang lahat para sa audit ng kumpanya ni Marco. Isang utos mo lang, babagsak ang lahat ng kuryente sa gusali nila bukas. Napatigil si Ana sa pagkuskos ng damit. Ang kanyang mga mata ay nanliit habang binabasa ang mensahe. Ito na ang simula. Ang mga taong nagtatapak sa kanyang mga daliri ngayon ay hindi alam na ang lupang kinatatayuan nila ay unti-unti nang nagkakaroon ng malalim na bitak. Ngunit sa gitna ng kanyang pagpaplano, isang malakas na kalabog ang narinig niya mula sa pinto ng bodega.
Bumukas ito ng marahas at pumasok si Marco na may hawak na baso ng alak at tila lasing na. Bakit hindi ka patapos? Gusto ni Eliza na maisuot ang asul na dress na yan bukas ng umaga. Asik ni Marco. Nilapitan niya si Ana at hinablot ang basang damit mula sa kanyang kamay, saka ito muling ibinabad sa maruming tubig. Bilisan mo, huwag kang magpaka-importante rito. Bago lumabas, hinarap siya ni Marco ng malapitan. At isa pa, huwag na huwag mong susubukang tawagan ang kahit sino para humingi ng tulong. Wala kang kakampi rito, Ana. Kahit ang sarili mong ama ay kinalimutan na ang isang suwawail na anak na katulad mo. Pinanood ni Ana ang pagsasara ng pinto. Ang bawat salita ni Marco ay tila mga pako na ibinabaon sa kanyang kabaong, ngunit hindi niya alam na ang kabaong na ito ang siyang magiging lunsaran ng kanyang muling pagkabuhay. Paano magagawang tiisin ni Ana ang bawat gabing puno ng pangungutya habang ang kanyang puso ay sumisigaw na ng paghihiganti? Anong lihim ang itinatago ni Eliza na maaaring maging susi sa mas mabilis na pagbagsak ng mga kinaluluguran ni Marco? Magnanakaw. Marco, tingnan mo. Sabi ko na nga ba, hindi lang siya makitid ang utak, mabilis din ang kamay. Ang bulyaw na yon ni Eliza ay bumasag sa katahimikan ng umaga, habang si Ana ay kasalukuyang nagpupunas ng mga muebles sa sala. Sa isang iglap, marahas na hinablot ni Marco ang braso ni Ana, sapat na lakas para mapabitaw ang hawak niyang basahan. Sa harap nila, iwinawagayway ni Eliza ang isang gintong kwintas, isang kumikinang na hiyas na kinuha niya mula sa ilalim ng unan sa bodega kung saan natulog si Ana. Ana, ano to? Hindi pa ba sapat na pinatira kita rito kahit wala ka ng pakinabang? Pati ba naman gamit ng bisita ko? Pagkakainteresan mo. Ang boses ni Marco ay nanginginig sa galit. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatitig sa asawa. Hindi ko ninakaw yan, Marco. Hindi ko alam kung paano napunta yan sa higaan ko. Mahinang sagot ni Ana. Pilit na pinapanatili ang katatagan ng kanyang boses sa kabila ng panlalambot ng kanyang mga tuhod. Ang totoo, ang kwintas na yon ay isang hamak na barya lamang kumpara sa mga alahas na nakatago sa vault ng kanyang ama. Ngunit para sa pamilyang ito, isa itong ebidensya ng kanyang pagkatao. Sinungaling! Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Ana. Ang lakas ng palad ni Marco ay gumuhit ng isang mainit na hapdi na tila sumunog sa kanyang balat. Ang kanyang pandinig ay binalot ng isang matinis na ugong at bago pa siya makabawi, muli siyang itinulak ni Marco. Ang kanyang katawan ay bumagsak sa matigas na sahig. Ang kanyang siko ay tumama sa kanto ng lamesa. Naramdaman ni Ana ang malapot na likido na dumadaloy mula sa kanyang sugat. Ngunit ang sakit sa kanyang puso ay mas matindi pa kaysa sa anumang pinsala sa kanyang katawan. Tumingala siya at nakita ang nakakalokong ngiti sa mga labi ni Eliza habang si Donna Teresa ay nakatayo sa likuran, tila nanonood lamang ng isang nakakaaliw na palabas. Layayas ka na rito sa sala. Doon ka sa labas magtrabaho. Ayokong makakita ng magnanakaw sa loob ng bahay ko. Muling asik ni Marco bago binalingan si Eliza ng may lambing. Pasensya na babe, huwag kang mag-alala. Hindi na yan makakalapit sa mga gamit mo. Dahan-dahang tumayo si Ana, iniinda ang bawat kirot sa kanyang binti at braso. Hindi siya umiyak. Ang mga luha na dati ay mabilis na dumadaloy ay tila natuyo na ng apoy ng galit sa loob ng kanyang dibdib. Sa bawat hakbang niya patungo sa bodega, nadarama niya ang bigat ng kawalang katarungan na tila isang malaking bato na nakapatong sa kanyang balikat. Pagpasok niya sa madilim na silid, agad niyang nilak ang pinto. Naupo siya sa manipis na banig. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig hindi dahil sa takot, kundi sa isang matinding pagpapasya. Inilabas niya ang lumang cellphone mula sa kanyang bag. Ang screen nito ay nagbigay ng isang malamlam na liwanag sa madilim na sulok ng bodega. Gamit ang kanyang nanginginig na daliri,
Tinipa niya ang numerong kabisado ng kanyang puso, ngunit matagal niyang iniwasan. Ang bawat tunog ng pagring sa kabilang linya ay tila isang tibok ng pusong nagmamadaling humingi ng saklolo. Hello? Ang boses sa kabilang linya ay baritono, malalim, at bakas, ang labis na kapaguran. Sino ito? Dad. Ang salitang yun ay tila isang dam na nabasag. Ang boses ni Ana ay sumama sa hikbi na kanina pa niya pinipigilan. Dad, it's me. Si Ana. Naging tahimik ang kabilang linya. Ang tanging naririnig na lamang ni Ana ay ang sarili niyang paghinga at ang mahinang hangin na pumapasok sa bitak ng bintana. Pagkalipas ng ilang segundo, narinig niya ang basag na tinig ng kanyang ama, si Don Roberto Saitoy. Anak? Ana? Diyos ko, anak, nasaan ka? Sabihin mo sa akin kung nasaan ka. Ngayon din. Ang bawat salita ng matanda ay puno ng desperasyon at pangungulila. Saan ka nila dinala? Anong ginawa nila sa iyo? Sunduin niyo po ako, Dad. Pagod na po ako, bulong ni Ana, habang nakatingin sa kanyang sugatang siko. Pero huwag niyo pong ipapaalam sa kahit kanino. Gusto ko pong makita nila kung sino ang sinira nila. Magpadala ako ng sasakyan. Sabihin mo lang ang address, anak. Kahit anong mangyari, hinding-hindi na sila makakahawak sa kahit isang hibla ng buhok mo, pangako ng kanyang ama. Ibinaba ni Ana ang telepono at muling tumingin sa pinto ng bodega. Sa labas, naririnig niya ang marahas na utos ni Donna Teresa na maglinis ng bakuran. Isang mapait na ngiti ang dahan-dahang sumilay sa mga labi ni Ana. Ang sampal na ibinigay sa kanya ni Marco ay ang huling utang na paniningilin niya nang may kasamang interes. Ang katotohanan ay tila isang dambuhalang alon na nagbabantang lumamon sa maliit na mundo ni na Marco at Eliza, ngunit sila ay abala pa rin sa pagtatampisaw sa mababaw na tubig ng kanilang kasinungalingan. Hanggang kailan mananatiling lihim ang pagdating ng mga Saito sa gitna ng karalitaan ni Ana? Ano ang gagawin ni Don Roberto kapag nakita niya ang mga pasa at sugat sa katawan ng kanyang kaisa-isang prinsesa? Saan ka pupunta magnanakaw? Balak mo bang tumakas matapos mong pagnakawan ng bisita ko? Ang matinis na boses ni Donna Teresa ay humarang sa pintuan habang si Ana ay dahan-dahang lumalabas ng bodega. Bit-bit ang isang plastik na bag na naglalaman ng kanyang basang damit. Ang gabi ay madilim at ang tanging liwanag ay mula sa isang pundidong poste sa labas ng kanilang bakod. Ang kanyang binti ay masakit pa rin mula sa pagkakatulak ni Marco kanina at ang bawat hakbang niya ay tila isang pagsubok sa kanyang katatagan. Magpapahangin lang po ako. Hindi ko kayo tatakasan dahil wala akong kinuha. Mahinang sagot ni Ana, hindi man lang tumitingin sa biyanan. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, hindi dahil sa takot kay Donna Teresa, kundi dahil sa kaba para sa gagawin niyang hakbang. Siguraduhin mo lang, dahil kapag napatunayan naming may nawawala pa rito, hinding-hindi ka na makakabalik sa loob. Isang malakas na pagdadamba ng pinto ang ibinigay ng matanda, na naging dahilan ng isang mabigat na tunog na yumanig sa manipis na pader ng bahay. Naglakad si Ana patungo sa madilim na eskinita. Malayo sa mga mata ng mga kapitbahay na mahilig makiusyoso, ang lamig ng simoy ng hangin ay tila humahaplos sa kanyang sugatang siko, ngunit pinilit niyang huwag itong pansinin. Pagdating sa dulo ng kanto, isang itim na sasakyan na may madilim na salamin ang tahimik na nakaparada sa ilalim ng isang puno ng mangga. Dahan-dahang bumukas ang pinto sa likuran at isang malamig na hangin mula sa aircon ang sumalubong sa kanya. Pumasok si Ana at agad na isinara ang pinto. Sa loob ng marangyang sasakyan, ang amoy ng mamahaling balat at mamahaling pabango ay agad na bumalot sa kanya. Isang mundong kinalakihan niya, ngunit matagal na niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Ana! Isang basag na tinig ang tumawag sa kanyang pangalan. Sa gitna ng kadiliman ng sasakyan, nakita niya ang kanyang ama, si Don Roberto Saito.
Ang lalaking laging matikas at walang kinatatakutan ay ngayon ay tila lumiit sa tindi ng emosyon. Nang maabot ng malamlam na liwanag ng dashboard ang mukha ni Ana, napasinghap ang matanda. Anong ginawa nila sa iyo? Ang mga kamay ni Don Roberto ay nanginginig. Habang dahan-dahang hinahawakan ang namamagang pisngi ng kanyang anak. Nang makita niya ang sugat sa siko ni Ana at ang luma niyang duster na may mga mantsa ng dumi, ang mga mata ng matanda ay nagliyab sa galit. Papapatayin ko sila. Ngayon din, ipapa-flat ko ang bahay na yan sa lupa. Dad, huwag! Pigil ni Ana habang hinahawakan ang kamay ng ama. Ang init ng palad ni Roberto ay tila gamot na nagpapakalma sa kanyang nanginginig na sistema. Huwag nating tapusin ng ganito kabilis. Gusto kong makita nila ang bawat baitang ng kanilang pagbagsak. Pero anak, tignan mo ang sarili mo. Nagtiis ka sa impyernong ito sa loob ng 3 taon para sa isang lalaking walang kwenta. Ang boses ni Don Roberto ay puno ng pait at pagsisisi. Patawarin mo ako, Ana. Patawarin mo ako kung naging masyado akong mahigpit sa iyo noon. Kaya mo na isipang tumakas at magtago sa ganitong uri ng mga tao. Wala kayong kasalanan, Dad. Pinili ko ito dahil akala ko ay sapat na ang pag-ibig. Pero ngayon, alam ko na, ang pag-ibig na walang pagrespeto ay isang lason lamang. Wika ni Ana, ang kanyang mga mata ay nananatiling tuyo ngunit puno ng lalim. Dad, kailangan ni Marco ng puhunan para sa bago niyang proyekto. Gusto niyang makuha ang kontrata sa Saito Group. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Don Roberto. Gusto niyang lumapit sa kumpanya natin pagkatapos kanyang tratuhin na parang basura. Ibigay niyo po sa kanya ang pagkakataon, Dad. Pero gawin nating patibong ang bawat dokumentong pipirmahan niya. Hahayaan natin siyang umakyat sa pinakamataas na ulap ng tagumpay bago natin hilahin ang lupa sa kanyang paanan. Paliwanag ni Ana. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na agos ng tubig sa ilalim ng lupa. Inabot ni Don Roberto ang isang maliit na tablet mula sa gilid ng upuan. Nakahanda na ang mga abogado natin, anak. Bukas na bukas din, magpapadala kami ng kinatawan sa kumpanya ni Marco. Pero may isang kondisyon ako. Kailangan mo nang bumalik sa amin. Babalik ako, Dad. Pero hindi pa ngayon. Gusto kong masaksihan ang huling gabi ng kanilang selebrasyon bilang asawa ni Marco. Gusto kong makita ang mukha ni Eliza kapag nalaman niyang ang katulong na inaapi niya ay ang siyang nagmamay-ari ng hininga ng kumpanyang pinagmamalaki nila. Determinadong sabi ni Ana. Bago siya bumaba ng sasakyan, binigyan siya ni Don Roberto ng isang maliit na kahon. Suotin mo ito bukas, sa ilalim ng iyong mga damit. Paalala yan na ikaw ay isang Saito, hindi isang alipin. Paglabas ni Ana sa sasakyan, muling bumalik ang dilim ng eskinita. Ang itim na sasakyan ay tahimik na umalis, tila isang aninong naglaho sa gabi. Pagbalik niya sa bodega, nakita niya si Marco na nakatayo sa labas. Tila hinihintay siya. Saan ka galing? Kanina ka pa hinahanap ni Mama. May kailangan siyang ipagawa sa'yo. Asik ni Marco, sabay hablot sa kanyang plastic na bag. Nang makita niyang wala namang lamang mahalaga, inihagis niya ito pabalik kay Ana. Siguraduhin mo lang na hindi ka nakikipagkita sa ibang lalaki dahil baka hindi lang sampal ang matanggap mo sa susunod. Hindi sumagot si Ana. Pumasok siya sa loob ng bodega at isinara ang pinto. Sa loob, binuksan niya ang maliit na kahon na ibinigay ng kanyang ama. Isang napakagandang relos na yari sa puting ginto at may mga maliliit na diamante ang kumikinang sa dilim. Isang simbolo ng kapangyarihan na matagal niyang tinanggihan. Kailan magsasara ang bitag na inihanda ni Ana para sa lalaking sumira sa kanyang puso? Sino ang unang madudulas sa gitna ng kasakiman ni na Marco at Eliza sa paparating na pagtitipon? Ang pirma mong ito, Marco, ang siyang magiging huling pako sa kabaong ng iyong mga pangarap. Sayang, hindi mo alam na ang lupang inaakala mong ginto
ay unti-unti nang nagiging abo. Isang malapad na ngiti ang nakapaskil sa mukha ni Marco habang hinihimas ang isang makapal na folder na may tatak ng Saito Group. Sa loob ng sala, ang hangin ay puno ng halakhak ni Nina Eliza at Donna Teresa. Tila ba nanalo na sila sa loterya. Samantala, sa isang sulok, nakaluhod si Ana habang pinupunasan ang mga bakas ng putik sa sahig, mga bakas na iniwan ni Marco matapos itong maglakad ng may kayabangan. "Believe talaga ako sa'yo, babe. Sabi ko na nga ba, simula nang itapon mo ang malas na babaeng yan sa bodega, bumuhos na ang swerte sa atin." Malanding wika ni Eliza sabay sulyap ng mapang-api kay Ana. Isipin mo, ang pinakamalaking kumpanya sa bansa, gustong makipag-partner sa maliit mong firm? Himalayan, Marco. Hindi yan himala, Eliza. Galing yan. Nakita siguro ng Saito Group ang potensyal ko. Mayabang na sagot ni Marco. Inilabas niya ang kanyang mamahaling ballpen at muling tiningnan ang mga dokumento. Isang pirma na lang at magiging bilyonaryo na tayo. Makakalipat na tayo sa Forbes Park at iiwan na natin ang mabahong lugar na ito kasama ang basurang yan. Naramdaman ni Ana ang pait sa kanyang lalamunan habang pinakikinggan ang mga salitang iyon. Ang bawat kuskos niya sa sahig ay tila isang ritual ng paglilinis sa kanyang sariling buhay. Hindi alam ni Marco na ang partnership na yon ay isang maselang hinabing patibong. Ang bawat sugnay sa kontrata ay idinisenyo ng pinakamagaling na abogado ni Don Roberto upang masigurong sa oras na magkamali si Marco, ang lahat ng kanyang ari-arian, pati na ang bahay na ito, ay automatikong mapupunta sa Saito Group. Biglang tumunog ang telepono ni Marco. Ang kanyang mukha ay agad na nagliwanag sa tuwa. "Yes, Mr. Valdez, oho, hawak ko na ang kontrata. Oho, pipirmahan ko na ngayon din. Maraming salamat sa tiwala ng mga Saito. Makakaasa kayo na hindi ko kayo bibiguin." Pagkababa ng telepono, marahas na lumingon si Marco kay Ana. "Hoy Ana, tapos ka na ba dyan? Ipagtimpla mo kami ng kape. Gusto ko ng matamis, gaya ng tagumpay ko ngayon. At bilisan mo, baka mamaya ay tuluyan na kitang kalad ka rin palabas dahil hindi ko na kailangan ng katulong na kasing bagal mo." Dahan-dahang tumayo si Ana. Ang kanyang mga binti ay nanginginig sa pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling kalmado. Habang naglalakad siya patungo sa kusina, nadaanan niya ang mesa kung saan nakapatong ang kontrata. Sa isang mabilis na sulyap, nakita niya ang bahaging matagal na niyang pinag-isipan, ang termination clause, ang kahit anong moral scandal o unethical behavior ng CEO ay sapat na dahilan para bawiin ang lahat ng puhunan ng walang abiso. Isang matamis na pait ang gumuhit sa puso ni Ana habang nagpapakulo ng tubig. Naalala niya ang kanyang ina na laging nagsasabi na ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa lakas ng boses, kundi sa lalim ng pasensya. Ang pasensya ni Ana ay abot langit na, at ngayon, ang langit mismo ang gagawa ng paraan para sa kanya. "Eto na po ang kape niyo," mahinang sabi ni Ana habang inilalapag ang 3 tasa sa mesa. "Umalis ka na sa harap namin. Nakakasira ka ng view." Asik ni Donna Teresa habang humihigop ng kape. "Marco, anak, siguraduhin mong itong si Eliza ang isasama mo sa contract signing bukas sa opisina ng mga Saito. Huwag mong hahayaan na makita ng mga kliyente mo na may asawa kang mukhang basahan." "Of course, ma. Si Eliza ang magiging reyna ng gabi bukas. Magpapakitang gilas tayo sa harap ng mga Saito," sagot ni Marco bago marahas na idinampi ang ballpen sa papel. Narinig ni Ana ang tunog ng panulat sa papel. Isang tuyo at mabilis na kaluskos na tila ba isang hatol ng kamatayan. Doon, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng sala, nilagdaan ni Marco ang kanyang sariling pagkagunaw. Hindi niya alam na ang babaeng nagtitimpla ng kanyang kape ang siyang magiging huling taong titingnan niya bago siya mawalan ng lahat. Nang matapos ang pagpirma, itinaas ni Marco ang folder na tila ba isang tropeo.
Tapos na ang paghihirap natin. Bukas, sa harap ng Board of Directors ng Saito Group, magsisimula ang bagong buhay ko. Lumingon si Marco kay Ana na may mapanuyang tingin. At ikaw, Ana, maghanda ka na. Dahil pagkatapos ng signing bukas, hindi mo na kailangang bumalik sa bahay na ito. Itatapon kita sa kung saan ka nararapat. Sa putikan. Hindi sumagot si Ana. Tumingin lang siya sa labas ng bintana kung saan ang ulan ay nagsimula nang pumatak ng malakas. Tila ba naghahanda para sa isang malaking dilubyo. Ang kanyang puso ay tumitibok ng may bagong ritmo. Isang ritmo na nagsasabing malapit na ang katapusan ng kanyang pagtitiis. Ano ang mangyayari sa oras na tumapak si Marco sa kaharian ng mga Saito? Dala ang kontratang akala niya ay kanyang kaligtasan. Mapapansin kaya ni Eliza na ang lahat ng luho niya ay nakasabit lamang sa isang manipis na sinulid ng kasinungalingan. Hindi ka pwedeng humarap sa mga bisita na ganyan ang suot mo? Para kang basahan na nalublob sa kanal. Suotin mo yan, bilis. Ang bulyaw ni Donna Teresa ay kasabay ng paghagis ng isang luma at kupas na uniforme ng katulong sa mukha ni Ana. Ang magaspang na tela ay tumama sa kanyang namamagang pisngi. Isang paalala na sa gabing ito, sa mismong selebrasyon ng kumpanyang kinuha ng kanyang asawa, siya ay hindi asawa, kundi isang hamak na tagapagsilbi. Ang bahay ay puno ng ingay, tawanan, at amoy ng mamahaling alak habang ang labas ay maliwanag dahil sa mga dekorasyong itinanim ni na Marco para sa kanilang mga espesyal na bisita. Gabi ng piyesta ng panlilinlang. Ito ang itinawag ni Ana sa gabing ito sa loob ng kanyang isipan. Habang ang lahat ay nagsasaya sa sala, siya ay nakakulong sa kusina, naghihiwa ng mga sangkap para sa lechon, kawali at pansit na pagsasaluhan ng mga taong walang ibang ginawa kundi maliitin siya. Ang bawat hiwa ng kutsilyo sa karne ay tila isang matalim na mensahe ng kanyang pananahimik. Ang init ng kalan ay yumayakap sa kanyang pagod na katawan, ngunit ang kanyang puso ay nananatiling kasing lamig ng yelo. Bilis-bilisan mo naman, Ana. Naghihintay na ang mga business partners ni Marco. Gusto nilang matikman ang luto ng best maid ng pamilya. Pangungutya ni Eliza habang pumasok sa kusina. Suot ang isang pulang dress na hapit sa katawan at kumikinang sa ilalim ng ilaw. Kumuha siya ng isang baso ng champagne at sadyang itininggal ang ilang patak nito sa sahig na kapupunas lang ni Ana. Oops, nalaglag. Pakipusa na rin ha. Hindi sumagot si Ana. Dahan-dahan siyang lumuhod para punasan ang natapong alak. Sa ilalim ng kanyang manggas, naramdaman niya ang malamig na bigat ng relos na ibinigay ng kanyang ama. Ang hiyas na nagpapaalala sa kanya na ang lahat ng ito ay pansamantala lamang. Ang bawat tawa ni Eliza sa sala ay tila isang hiyaw ng isang taong hindi alam na ang bangin ay nasa likuran na niya. Paglabas ni Ana sa sala, dala ang mga tray ng pagkain, ang lahat ng mata ay lumingon sa kanya, hindi dahil sa paghanga, kundi dahil sa pangungutya. Narinig niya ang mga bulong-bulungan ng mga kapitbahay at ilang kaibigan ni Marco. Sinasabi nilang masyadong mabait si Marco dahil pinananatili pa rin ang isang asawang walang kwenta sa loob ng bahay. Ayan na ang ating special staff para sa gabing ito. Nakangising pagpapakilala ni Marco sa kanyang mga bisita habang inakbayan si Eliza sa harap ng lahat. Pasensya na kayo. Medyo mabagal talaga yan, pero masarap namang magluto. Sayang naman kung itatapon ko agad. 'Di ba? Isang malakas na tawanan ang sumabog sa loob ng sala. Ang bawat halakhak ay tila isang saksak sa dangal ni Ana, ngunit nanatili siyang nakatayo ng tuwid. Inilalagay ang mga pagkain sa mesa ng may perpektong kontrol. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Marco, isang tingin na puno ng lalim na hindi nito maunawaan. Sa loob ng 3 taon, ibinigay ni Ana ang lahat, ngunit sa gabing ito, naramdaman niya ang huling hibla ng kanyang pag-ibig na tuluyang naputol. Nang malapit nang matapos ang gabi, nang ang lahat ay medyo lasing na at puno na ang mga tiyan, tumayo si Eliza sa gitna ng sala
at humiling ng atensyon. Ang kanyang mukha ay puno ng isang kakaibang ningning, isang lihim na tila hindi na niya kayang itago pa. Mayroon akong mahalagang anunsyo, wika ni Eliza habang nakatingin kay Marco nang may malanding na ngiti. Hinawakan niya ang kanyang tiyan ng marahan, isang aksyon na nagpatahimik sa buong silid. Marco, hindi na lang tayo dalawa ang magdiriwang ng tagumpay mo sa Saito Group. Magkakaroon na tayo ng bunga ng ating pagmamahalan. Delay na ako, Marco. Magiging daddy ka na. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Ana nang marinig ang mga salitang iyon. Ang ingay ng palakpakan at ang masayang bulyaw ni Marco ay tila nanggagaling sa kabilang ibayo ng mundo. Ang tray na hawak ni Ana ay dahan-dahang nanginig sa kanyang mga kamay, hanggang sa maramdaman niya ang isang matinding hapdi sa kanyang dibdib, hindi dahil sa selos, kundi dahil sa tindi ng kawalang hiyaan ng mga taong ito. Buntis si Eliza. Ang balitang ito, ang siyang huling selyo ng pagtataksil ni Marco. Sa gitna ng kasiyahan, walang nakapansin sa isang maliit at manipis na luhang gumulong sa pisngi ni Ana. Bago niya ito mabilis na pinunasan. Ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa mga mata ni Donna Teresa, na ngayon ay halos mapunit ang mukha sa sobrang tuwa dahil sa wakas ay magkakaroon na siya ng apo na karapat-dapat sa kanilang pamilya. Paano tatanggapin ni Ana ang balitang ito habang inihahanda niya ang sarili para sa malaking pagbubunyag bukas? Ano ang gagawin ni Don Roberto Saito kapag nalaman niyang may isa pang kasalanang idinagdag si Marco sa mahabang listahan ng kanyang mga paghihirap? Tapos na ang pagiging martir. Sa gabing ito, ang huling luhang pumatak sa sahig ay ang huling alay ko sa isang lalaking hindi kailanman naging karapat-dapat. Ang dilim ng gabi ay tila isang kumot na bumabalot sa buong bahay. Ngunit para kay Ana, ito ang pinakamalinaw na sandali ng kanyang buhay. Habang ang lahat ay himbing na sa pagkakaidlip. Matapos ang piyesta ng panlilinlang, siya ay nananatiling gising sa loob ng masikip na bodega. Ang amoy ng alikabok ay hindi na mahalaga. Ang masangsang na amoy ng pagtataksil na iniwan ni na Marco at Eliza sa sala ang siyang mas masakit sa kanyang pangamoy. Dahan-dahan niyang kinuha mula sa ilalim ng kanyang manipis na unan ang isang lumang litrato, ang kanilang wedding photo. Doon, nakita niya ang isang babaeng nakangiti, punong-puno ng pag-asa, suot ang isang simpleng puting damit. Akala niya noon, ang pag-ibig ay sapat na para punan ang pagkakaiba ng kanilang mundo. Akala niya, ang pagpapakumbaba ay magbubunga ng pagpapahalaga. Ngunit ang bawat tawa ni Marco at ang balita ng pagbubuntis ni Eliza ay tila mga anay na tuluyang umubos sa pundasyon ng litratong hawak niya. Kumuha siya ng isang lighter. Ang maliit na apoy ay sumayaw sa harap ng kanyang mga mata, nagbibigay ng isang mainit na liwanag sa kanyang maputlang mukha. Hindi naging mabilis ang desisyon. Pinanood niya muna ang mukha ni Marco sa litrato. Ang mukhang hinalikan niya tuwing umaga sa loob ng 3 taon. Pagkatapos, dahan-dahan niyang idinikit ang apoy sa gilid ng papel. Ang apoy ay dahan-dahang gumapang, nilalamon ang mga ngiting walang katotohanan. Ang bawat abo na nalalaglag sa sahig ay tila mga piraso ng kanyang pighati na unti-unti nang naglalaho. Habang nagiging itim ang papel, naramdaman ni Ana ang isang kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Walang hikbi, walang hagulgol. Ang tanging maririnig sa loob ng bodega ay ang mahinang pagbuga ng hangin mula sa kanyang mga labi, habang pinagmamasdan ang huling bahagi ng kanyang nakaraan na nagiging abo. Paalam, Ana, bulong niya sa hangin. Ngayong gabi, ililibing kita rito sa bodegang ito. At bukas, isisilang ang babaeng hindi niyo kailanman magagawang tapakan muli. Tumayo siya at lumapit sa maliit na bintana. Ang liwanag ng buwan ay tumatama sa kanyang balat, nagbibigay ng isang regal na ningning na matagal nang nawala. Inilabas niya ang kanyang cellphone at tiningnan ang huling mensahe mula sa kanyang ama. Nakahanda na ang lahat, prinsesa. Bukas,
Ang buong bansa ay luluhod sa iyo. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanya. Sa loob ng 3 taon, nakalimutan niya kung paano huminga ng maluwag. Laging may takot, laging may pag-aalinlangan. Pero ngayon ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na naghahanda para sa isang malaking digmaan. Ang sugat sa kanyang siko ay tuyo na. Ngunit ang marka nito ay mananatiling paalala ng kalupitan ni Marco. Samantala, sa kabilang kwarto, biglang nagising si Marco dahil sa tunog ng kanyang kumakantang cellphone sa ibabaw ng side table. Kahit madaling araw na, hindi niya magawang baliwalain ang tawag dahil ang nakalagay na caller ID ay Saito Group Main Office. Hello! Mabilis na sagot ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng kaba at pananabik. Yes, Mr. Valdez? May problema ba sa signing bukas? Mr. Marco, nais lang naming ipaalala na ang chairman ay may isang espesyal na kahilingan. Wika ng boses sa kabilang linya na tila may bahid ng nakatagong ngisi. Gusto niyang makita ang iyong asawa sa gala bukas. Sinabi ng chairman na mahalaga ang presensya ng iyong may bahay para sa formal na pagtanggap sa inyo sa aming kumpanya. Napatigil si Marco. Lumingon siya kay Eliza na mahimbing na natutulog sa tabi niya. Ah, ang asawa ko po? Oho, syempre naman. Isasama ko po ang aking asawa. Napakaganda niya po at siguradong matutuwa ang chairman sa kanya. Mabuti kung gayon. Siguraduhin niyo lang na ang tamang babae ang daldalhin niyo, Mr. Marco. Dahil ang Saito Group ay hindi tumatanggap ng mga kasinungalingan. Huling sabi ng nasa kabilang linya bago naputol ang tawag. Naiwan si Marco na tulala sa dilim. Isang malamig na pawis ang gumulong sa kanyang noo. Akala niya ay tuluyan na niyang maitatago si Ana sa bodega habang ipinapakilala si Eliza bilang asawa niya sa harap ng mga Saito. Ngunit bakit tila may alam ang chairman? Bakit biglang naging interesado ang mga ito sa asawa niyang itinuturing niyang basura? Sa kabilang pader, sa loob ng madilim na bodega, narinig ni Ana ang mahinang boses ni Marco na tila natataranta. Isang mapait at misteryosong nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang nakatingin sa malayo. Ano ang gagawin ni Marco kapag nalaman niyang ang asawang nais niyang ikubli ay ang siyang tanging susi sa pinto ng palasyong nais niyang pasukin? Sino ang tamang babae na inaasahan ng mga Saito sa gabing babago sa lahat? Huwag kang magkakamaling magsalita roon, Ana. Tatayo ka lang sa tabi ko at ngingiti ng tipid. Kapag may nagtanong, sabihin mo ay masama ang pakiramdam mo. Ayokong mapahiya sa harap ng mga Saito dahil sa kakulangan mo sa mudo. Ang boses ni Marco ay tila isang latigo na humahagupit sa katahimikan ng madaling araw sa loob ng bodega. Inihagis niya sa ibabaw ng manipis na banig ni Ana ang isang paper bag na naglalaman ng isang hamak at murang bestida, isang kulay asul na damit na halatang galing sa kung saang tiyanggi lamang. Ito ang kanyang regalo para sa asawa na daldalhin niya sa pinakaprestihiyosong kaganapan sa buong bansa. Isang mapait na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi ni Ana habang tinititigan ang damit na tila isang basahan sa kanyang paningin. Gaano kalaki ang irony ng buhay. Ang lalaking nagtatago sa kanya sa dilim ay ngayon ay pilit siyang hinihila sa liwanag, hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa desperasyong makuha ang pirma ng kanyang ama. Bakit, Marco? Akala ko ba ay si Eliza ang reyna ng gabi mo? Bakit kailangan mo ngayon ang isang basurang katulad ko? Ang boses ni Ana ay kalmado, ngunit bawat salita ay may talim na hindi napapansin ng asawa. Don't be so dramatic, Ana. Business ito. Hinahanap ka ng chairman ng Saito Group. Ewan ko ba kung anong pumasok sa isip ng matandang yun at gustong makita ang asawa ko? Asik ni Marco habang hinihilamos ang kanyang mukha dahil sa stress. Gawin mo na lang ang sinasabi ko kung ayaw mong tuluyang mabulok dito sa bodega. Habang papalabas si Marco, narinig ni Ana ang matinis na boses ni Eliza mula sa pasilyo. Marco, hindi ako papayag. Bakit kailangang ang babaeng yan ang kasama mo sa table?
Paano na ang sasabihin ng mga tao? Paano na ang baby natin? Babe, please listen to me. Pagsusumamo ni Marco, ang boses ay puno ng manipulative na lambing. Isang gabi lang ito. Pagkatapos nito, hawak na natin ang pera ng mga Saito. Mapapakasalan na kita sa pinakamahal na simbahan. Isipin mo na lang na si Ana ay isang props lang sa stage play na ito. Ikaw pa rin ang mahal ko. Nakinig si Ana sa bawat salitang yon habang dahan-dahang hinahaplos ang kanyang mga daliri. Hindi na siya nasasaktan. Ang bawat kasinungalingan ni Marco ay tila mga butil ng buhangin na wala ng bigat sa kanyang puso. Nang sumapit ang hapon, bago pa man siya sunduin ni Marco, isang mabilis at tahimik na katok ang narinig ni Ana sa maliit na pinto sa likod ng bodega. Pagbukas niya, tumambad ang isang lalaking nakauniforme ng delivery rider, ngunit ang mga mata nito ay matalas at alerto. Mula kay Don Roberto, ma'am. Bulong ng lalaki bago iniabot ang isang itim na suitcase. Nasa labas na po ang kumpas ng mga tauhan namin. May 2 oras pa kayo bago ang itinakdang oras ni Marco. Isinara ni Ana ang pinto at binuksan ang suitcase. Doon, sa gitna ng madilim na silid, nagliwanag ang isang obra maestra ng sining. Isang kumikinang na gown na gawa sa seda na may mga hibla ng tunay na ginto at diamante na tila mga bituin sa kalangitan. Kasama nito ang isang pares ng sapatos na kasing ningning ng kristal. Dahan-dahang hinubad ni Ana ang kanyang lumang duster. Ang bawat pagtanggal ng tela ay tila pagbabalat ng isang biktima upang ilabas ang tunay na mandirigma. Sa ilalim ng malamig na tubig mula sa gripo ng bodega, hinugasan niya ang kanyang katawan. At sa isang maliit na sachet, inilabas niya ang isang pabango na matagal na niyang itinago. Ang amoy ng night blooming jasmine, ang paboritong pabango ng kanyang pumanaw na ina. Ang amoy na yon ay tila isang yakap mula sa kabilang buhay, nagbibigay sa kanya ng lakas na hindi kayang tibagin ng anumang pangungutya. Habang isinusuot niya ang gown sa ilalim ng mga anino ng bodega, ang kanyang bulto ay nagbago, ang kanyang tindig ay tumuwid, ang kanyang balikat ay uminog ng may awtoridad. Eksaktong 7:00 ng gabi, kumatok ng marahas si Marco sa pinto. Ana, lumabas ka na riyan. Malilate na tayo. Huwag mong paghintayin ang kapalaran ko. Bumukas ang pinto. Ngunit hindi ang Ana na nakasuot ng murang asul na bestida ang lumabas. Ang bodegang madilim ay tila naging isang entablado para sa isang reynang matagal na nawala. Napatigil si Marco. Ang kanyang panga ay tila malalaglag habang tinititigan ang babaeng nasa harap niya. Ang kinang ng mga diamante sa leeg ni Ana ay tila bumulag sa kanya. Ang ganda ni Ana ay naging kasing lupit ng isang bagyo. Napakaganda, ngunit nakakatakot lapitan. Saan? Saan mo nakuha ang mga yan? Nauutal na tanong ni Marco. Ang kanyang mukha ay naging maputla. Nagnakaw ka ba, Ana? Sabihin mo ang totoo. Tiningnan siya ni Ana nang diretso sa mga mata. Ang kanyang tingin ay kasing lamig ng bakal. Hiram lang ito, Marco. Mula sa isang kaibigang nakakaalam ng halaga ko. Hindi ba't gusto mong huwag kang mapahiya sa harap ng mga Saito? Heto na ako. Handa na tayong harapin ang iyong kapalaran. Habang naglalakad sila patungo sa sasakyan, hindi napansin ni Marco ang isang itim na Mercedes-Benz na nakabuntot sa kanila mula sa malayo. Sa loob ng sasakyang iyon, si Don Roberto ay nakatitig sa GPS tracker. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang tungkod na yari sa ivory. Nakarating sila sa tapat ng Marangyang Hotel kung saan gaganapin ang gala. Ang red carpet ay nakalatag at ang mga flash ng kamera ay tila mga kidlat na bumabalot sa paligid. Huminto ang sasakyan ni Marco. Sa tapat ng entrance, lumabas siya at pinagbuksan si Ana. Hindi dahil sa pagiging gentleman, kundi dahil sa pagkamangha na hindi pa rin nawawala sa kanyang sistema. Ngunit bago pa sila makahakbang sa loob, isang mahabang puting limousine
Ang huminto sa mismong tabi nila. Ang lahat ng kamera ay tumalikod kay Marco at sa kanyang kumpanya. Ang mga security personnel ng hotel ay agad na bumuo ng isang barikada. Sino ang lalabas mula sa marangyang sasakyang yon na nagawang agawin ang atensyon ng lahat? Kabilang ang mga pinakamataas na opisyal ng Saito Group. At ano ang gagawin ni Marco kapag nalaman niyang ang asawang hawak niya sa braso ay may lihim na mas malalim pa kaysa sa karagatan? Huwag kang assuming, Ana. Damit lang yan. Kahit balutin mo pa ang buong katawan mo ng ginto, amoy bodega ka pa rin sa paningin ko. Ang bulong na yon ni Marco ay tila isang malansang laway na idinampi sa pandinig ni Ana habang naglalakad sila papasok sa grand ballroom ng hotel. Hawak ni Marco ang siko ni Ana, hindi dahil sa pag-iingat, kundi dahil sa takot na baka biglang tumakbo ang asawa at mapahiya siya. Ang bawat hakbang nila sa ibabaw ng pulang alpombra ay sinasabayan ng mga bulong-bulungan ng mga taong naroroon. Ang kagandahan ni Ana sa gabing iyon ay tila isang banyagang liwanag na pilit nilang kinikilala. Sa gitna ng nakapanunulas na liwanag ng mga dambuhalang chandelier, nakita ni Ana ang mga mukha ng mga taong matagal na niyang iniwasan. Ang mga dating kaibigan ng kanyang ama, ang mga negosyanteng dati ay yumuyukod sa kanya. Ngayon, wala silang kamalay-malay na ang babaeng tinititigan nila ay ang nawawalang prinsesa ng mga Saito. Marco, babe! Isang pamilyar na boses ang bumasag sa seryosong kapaligiran. Mula sa kumpol ng mga tao, lumabas si Eliza. Suot nito ang kanyang pulang dress na mas lalong nagmukhang mura kumpara sa eleganteng gown ni Ana. Ang mukha ni Eliza ay namumula sa galit nang makita ang hitsura ni Ana. Hindi siya nakatiis at mabilis na lumapit sa dalawa. Hindi alintana ang mga matang nakatingin sa kanila. Anong ginagawa ng babaeng ito rito? Asik ni Eliza kay Marco, sabay turo kay Ana ng may pandidirisi. Sabi mo, ako ang isasama mo. Bakit ang katulong na ito ang kasama mo sa harap ng mga kamera? Babe, sandali lang. Policy ng Saito Group, kailangan ang legal na asawa. Paliwanag ni Marco. Ang boses ay puno ng pagsusumamo. Hinawakan niya ang kamay ni Eliza sa ilalim ng mesa upang pakalmahin ito. Isang gabi lang ito, Eliza. Konting tiis na lang. Magiging Mrs. Galvez ka na rin. Tumingin si Eliza kay Ana. Ang mga mata nito ay nanlilisik sa selos. Legal na asawa? Baka legal na basahan. Tignan mo nga yung suot mo, Ana. Nakaw mo lang yan, di ba? Inisip mo siguro na kapag nagsuot ka ng ganyan, magiging kasing level mo na ako? Hindi sumagot si Ana. Nanatili siyang nakatayo ng tuwid. Ang kanyang mukha ay tila isang porselanang walang emosyon. Ang katahimikan ni Ana ay mas lalong nagpainit sa ulo ni Eliza. Sa tindi ng galit, kinuha ni Eliza ang isang baso ng pulang alak mula sa dumadaang waiter at walang babalang isinaboy ito sa direksyon ni Ana. Narinig ang pagsinghap ng mga taong nakasaksi. Ang tunog ng alak na tumatama sa mamahaling tela ng gown ni Ana ay tila isang mabagal na paghampas ng alon sa pampang. Ang pulang likido ay dahan-dahang gumuhit sa puting seda, tila ba isang sugat na bumubukas sa gitna ng karangyaan. Oops! Pasensya na! Masyado kasing masikip ang ballroom, hindi ko namalayan ang mga nakaharang na basura. Nakangising sabi ni Eliza, habang si Marco ay nanatiling tahimik at hindi man lang ipinagtanggol ang kanyang asawa. Dahan-dahang ibinaba ni Ana ang kanyang tingin sa kanyang gown. Ang pulang mantsa ay tila isang simbolo ng lahat ng dugo at luha na ibinigay niya sa pamilyang ito. Ngunit sa halip na umiyak o tumakbo, kinuha ni Ana ang isang table napkin at marahang pinunasan ang kanyang balat. Hindi ang damit. Tumingala siya at tumingin kay Eliza, isang tingin na puno ng pait at kapangyarihan. Ang mantsa sa damit ay madaling labhan, Eliza. Malamig na wika ni Ana. Pero ang mantsa sa pagkatao, kahit anong yaman ang makuha mo, hinding-hindi mo na yan mabubura. Anong sabi mo?
Susugod sana si Eliza nang biglang tumahimik ang buong paligid. Ang malakas na tunog ng pagbukas ng mga dambuhalang pinto ng ballroom ay umalingaw-ngaw. Ang mga boses ay naglaho, napalitan ng isang mabigat at kagalang-galang na katahimikan. Mula sa labas, pumasok ang isang matandang lalaki na may hawak na tungkod na yari sa ivory. Ang bawat hakbang nito sa sahig ay tila isang utos na dapat sundin ng lahat. Si Don Roberto Saito. Ang lahat ng mga negosyante ay mabilis na tumayo at yumukod bilang tanda ng paggalang. Maging si Marco ay nanginginig sa kaba habang inaayos ang kanyang kurbata. Ayan na siya, ang chairman. Ito na ang pagkakataon ko. Naglakad si Don Roberto patungo sa gitna ng entablado. Ngunit sa kalagitnaan, bigla siyang huminto. Ang kanyang matalas na paningin ay tumama sa kinaroroonan ni Marco, Eliza at Ana. Nakita niya ang pulang mantsa sa gown ng kanyang anak. Nakita niya ang mapanuyang mukha ni Eliza at ang duwag na hitsura ni Marco. Ang mga mata ng matanda ay nagdilim, isang babala ng isang darating na dilubyo. Sa halip na tumuloy sa entablado, dahan-dahang naglakad si Don Roberto patungo sa kinaroroonan ni Ana. Ang bawat tibok ng puso ni Marco ay tila isang tambol na bumibilis sa takot. Chairman Saito, isang malaking karangalan po. Bati ni Marco habang yumuyukod ng sagad, halos humalik na sa sahig. Ako po si Marco Galvez, ang inyong bagong partner. At ito po ang aking asawa. Hindi pinansin ni Don Roberto ang nakalahad na kamay ni Marco. Ang kanyang tingin ay nakapako lamang sa babaeng may mantsa sa damit. Sa harap ng lahat ng pinakamataas na opisyal ng bansa, ang makapangyarihang Don Roberto Saito ay dahan-dahang yumukod sa harap ni Ana. Patawarin mo ako kung nahuli ako, anak. Ang malakas at baritonong boses ng matanda ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom, sapat na para marinig ng bawat taong naroroon. Tila tumigil ang paghinga ni Marco. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Tila ba ang lahat ng dugo sa kanyang katawan ay naglaho sa isang saglit. Lumingon siya kay Ana, pagkatapos ay kay Don Roberto at muli kay Ana. Ano ang mangyayari sa oras na mapagtanto ni Marco na ang basurang itinapon niya sa bodega ay ang siyang kaisa-isang hiyas ng pinakamakapangyarihang pamilya sa bansa? Paano tatanggapin ni Eliza ang katotohanang ang babaeng binuhusan niya ng alak ay ang siyang may-ari ng buong hotel na kanyang kinatatayuan? Ang katahimikan sa loob ng Grand Ballroom ay naging kasing bigat ng isang dambuhalang bato na bumagsak sa gitna ng karagatan. Ang bawat hininga ng mga matatanda at makapangyarihang negosyante ay tila sabay-sabay na napatigil. Walang sino man ang nangahas na gumalaw habang ang makapangyarihang Don Roberto Saito ay nananatiling nakayukod sa harap ng babaeng kanina lamang ay tinawag na basura. The dad? Ang tinig ni Marco ay tila isang mahinang huni ng isang naghihingalong insekto. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel at ang kanyang mga kamay na kanina ay mayabang na nakahawak sa baso ng alak ay ngayon ay nanginginig nang hindi makontrol. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang marahas na paghampas sa kanyang dibdib, nagpapaalala sa kanya ng bawat sampal, bawat sipa at bawat pang-aalipusta na ibinigay niya kay Ana sa loob ng 3 taon. Anong ibig niyong sabihin nito? Nauutal na tanong ni Eliza. Ang kanyang mapanuyang nangisi ay naglaho, napalitan ng isang anyo ng matinding takot. Ang kanyang mga mata ay palipat-lipat kay Don Roberto at kay Ana, pilit na hinahanap ang isang bitak sa katotohanang dahan-dahang lumulunod sa kanya. Marco, sabihin mo sa akin. Nagkakamali lang ang chairman, di ba? Isang malaking pagkakamali lang ito. Hindi siya sinagot ni Marco dahil ang kanyang lalamunan ay tila tinubuan ng mga tinik. Nakatingin lang siya kay Ana o kay Kana. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi na ang Ana na laging amoy bawang at nakayuko sa takot. Ang babaeng ito ay may tindig na tila isang bundok na hindi matitibag.
Ang pulang mantsa sa kanyang gown na ginawa ni Eliza para hiyain siya ay ngayon ay nagmumukhang isang medalya ng karangalan sa gitna ng kanyang pagbangon. Dahan-dahang inabot ni Don Roberto ang isang telang puti mula sa kanyang bulsa at personal na pinunasan ang mantsa ng alak sa kamay ni Kana. Ang bawat galaw ng matanda ay puno ng pagsisisi at pag-ibig, isang aksyong nagpatahimik sa lahat ng mga mapanghusgang bulong sa paligid. "Patawarin mo ako, prinsesa," muling bulong ni Don Roberto. Ang kanyang boses ay sapat na para marinig ng lahat ng naroroon. "Hinayaan kong mapunta ka sa mga kamay ng mga asong hindi alam ang halaga ng isang hiyas." Tumingala si Kana. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa mga mata ng kanyang ama nang walang halong takot. Isang matamis at malamig na ngiti ang sumimilay sa kanyang mga labi. "Huwag po kayong mag-alala, Dad. Ang sugat ay naghilom na at ang natira na lamang ay ang aral na hinding-hindi ko makakalimutan." Dahan-dahang humarap si Don Roberto kay Marco. Ang init ng kanyang pag-ibig sa anak ay agad na napalitan ng isang nagyeyelong galit nang tumitig siya sa manugang. "Kaya ikaw pala ang lalaking pinagpalitan ng aking anak sa kanyang marangyang buhay? Ikaw pala ang lalaking inakala niyang magbibigay sa kanya ng tunay na pagmamahal." "Chairman, patawad po. Hindi ko po alam." Halos lumuhod na si Marco sa sahig. Ang tunay na tunog ng kanyang mabilis na paghinga ay narinig sa buong paligid, habang ang malamig na pawis ay tuluyang dumadaloy sa kanyang mukha. Akala ko po ay isa lang siyang ulila. Sinabi niya pong wala siyang pamilya. Dahil gusto niyang malaman kung sino ang lalaking mamahalin siya ng walang kondisyon. Sigaw ni Don Roberto. Ang kanyang boses ay tila isang kulog na yumanig sa mga chandelier. "At anong ginawa mo? Ginawa mo siyang katulong? Pinatira mo sa bodega? At hinayaan mong tratuhin siya ng babaeng ito na parang basahan sa harap ng maraming tao?" Napatingin ang lahat kay Eliza, na ngayon ay pilit na nagtatago sa likod ni Marco. Ang lahat ng mga matang naroroon ay puno na ng pandidiris. Ang babaeng kanina ay kinaiinggitan. Dahil sa kanyang ugnayan kay Marco, ay ngayon ay mukhang isang kawawang kriminal na nahuli sa akto. Lumapit si Kana kay Marco. Bawat hakbang niya ay may kasamang awtoridad na tila ba ang buong ballroom ay nasa ilalim ng kanyang mga paa. Huminto siya sa harap ng asawa. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay tila naging lason sa hininga ni Marco. "Marco!" Tawag niya sa pangalan nito, ngunit ang tono ng kanyang boses ay hindi na ang malambing na asawang nakasanayan nito. Ito ay ang boses ng isang saito. "Ang kontratang pinirmahan mo kahapon, ang puhunang akala mo ay magliligtas sa kumpanya mo." Inilabas ni Don Roberto ang isang folder mula sa kanyang assistant at iniabot ito kay Kana. Dahan-dahang binuksan ni Kana ang folder at ipinakita ang huling pahina kung saan naroon ang pirma ni Marco. Sa ilalim ng clause 14 ng partnership agreement, panimula ni Kana, ang bawat salita ay malinaw at matalim. Anumang gawi na makakasira sa reputasyon ng Saito Group, kabilang ang moral turpitude at panloloko sa pamilya, ay sapat na dahilan para sa agarang pagbawi ng lahat ng pondo at pagsequester ng lahat ng assets ng partner company. Nanlaki ang mga mata ni Marco. "Ano? Hindi. Hindi mo pwedeng gawin yan. Mapupunta kami sa lansangan. Hindi ba't doon mo ako itatapon bukas, Marco?" Tanong ni Kana nang may malamig na ngiti. "Sinunod ko lang ang plano mo. Ang kaibahan lang, ikaw ang mauunang makatikim ng lamig ng semento." Bago pa makasagot si Marco, isang grupo ng mga naka-uniformeng security personnel ang lumapit at pinalibutan sila. Ang lahat ng mga bisita ay nagsimulang kumuha ng litrato at video. Ang bawat flash ng camera ay tila mga sampal sa mukha ni na Marco at Eliza. "Ilabas ang mga yan," utos ni Don Roberto, "at siguraduhin na bukas ng umaga
Wala nang natitirang kahit isang sentimo sa pangalan ng mga Galvez. Habang kinakaladkad palabas, sina Marco at Elisa sa harap ng lahat ng mga pinaka-impluwensyadong tao sa bansa. Lumingon si Elisa kay Kana at sumigaw, "Hindi pa ito tapos. Buntis ako. May anak kami ni Marco." Napatigil si Kana, ngunit hindi dahil sa takot. Tumingin siya kay Eliza ng may halong awa. Kung totoo man yan, Eliza, kawawa ang bata. Dahil ang ama niya ay isang lalaking walang dangal at ang ina niya ay isang babaeng handang pumatay ng kapwa para sa pera. Pero huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong pati ang hospital bill mo hindi niyo mababayaran. Nang tuluyang mawala ang ingay ng pagmamakaawa ni na Marco, muling bumalik ang katahimikan sa ballroom. Hinarap ni Don Roberto ang mga bisita at itinaas ang kanyang baso. "Mga kaibigan, muli kong ipinapakilala sa inyo ang bagong CEO ng Saito International, ang aking anak, si Kana Saito." Isang malakas na palakpakan ang umalingaw-ngaw, ngunit sa gitna ng selebrasyon, nanatiling nakatingin si Kana sa pinto kung saan inilabis ang kanyang nakaraan. Ang tagumpay ay matamis, ngunit ramdam niya ang bigat ng isang bagong simula. Paano haharapin ni Kana ang kanyang unang araw bilang pinuno ng isang imperyo habang ang mga anino ng kanyang nakaraan ay pilit pa ring humahabol? Anong huling alas ang itinatago ni Marco na maaring magdulot ng panganib sa bagong buhay ni Kana? "Wala na tayong pera, Marco. Anong ibig mong sabihin na zero ang bank account natin?" "Hindi maaari ito. May sanggol sa sinapupunan ko, Marco. Paano na ang mga plano natin?" Ang tiling iyon ni Eliza ay bumasag sa katahimikan ng madilim na kalsada sa labas ng hotel. Kanina lamang ay tinitingala sila sa loob ng ballroom, ngunit ngayon, nakatayo sila sa gilid ng bangketa habang ang ulan ay nagsisimulang pumatak ng malakas. Ang kanilang mga gamit ay hinalughog ng mga security personnel bago sila kinaladkad palabas at maging ang susi ng kanilang mamahaling sasakyan ay kinumpiska dahil ito ay nakapangalan sa kumpanya. Isang kumpanyang ngayon ay pag-aari na ng mga Saito. Nakatitig si Marco sa screen ng kanyang cellphone. Ang liwanag nito ay nagpapakita ng isang pulang babala mula sa kanyang banking app. "Account frozen by court order." Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng husto. Ang pawis ay humahalo sa malamig na patak ng ulan. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang bawat kasinungalingang itinayo niya para magmukhang matagumpay, ay gumuho sa loob lamang ng isang gabi. "Tumahimik ka, Eliza. Hindi mo ba nakita? Si Ana, si Kana, siya ang may gawa nito." Asik ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon at pait. "Lahat ng accounts ko, pati ang personal savings ni Mama, nakalink sa business credit line na ginamit ko para sa Saito contract. Sa isang click lang niya, kinuha niya ang lahat." Nang makarating sila sa kanilang bahay gamit ang isang lumang taxi na halos hindi na gumagana, isa pang sampal ng katotohanan ang sumalubong sa kanila. Ang gate ng kanilang mansyon ay nababalot ng isang dilaw na tape na may tatak ng foreclosure. Sa harap ng pinto, nakatayo ang ilang mga lalaking nakabarong, mga kinatawan ng bangko at mga abogado ng Saito Group. "Mr. Galvez, paumanhin po, ngunit kailangan nyo ng lisanin ang property na ito ngayong gabi." Wika ng isang abogado nang walang kahit anong emosyon. Lahat ng mga kagamitan sa loob, kabilang ang mga alahas at muebles, ay nagsisilbing collateral sa mga utang na hindi nyo nabayaran sa Saito International. "Hindi, ang mga alahas ko, ang mga koleksyon ko." Isang bulyaw ang narinig mula sa loob. Lumabas si Donna Teresa, hinihila ng isang female guard habang pilit na niyayakap ang isang maliit na jewelry box. "Bitawan niyo ako. Mga bastos kayo. Hindi niyo ba alam kung sino ako? Ako ang may-ari ng bahay na ito." "Ma, tumigil na kayo." Sigaw ni Marco habang pinapanood ang kanyang ina na kinakaladkad palabas ng sarili nilang tahanan. Ang bawat sigaw ni Donna Teresa ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa
sa huling hibla ng kanyang kayabangan. Sa gitna ng kaguluhan, napansin ni Marco na dahan-dahang umaatras si Eliza. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng pag-ibig, kundi ng kalkulasyon at takot. Saan ka pupunta, Eliza? Marco, let's be realistic. Wika ni Eliza, ang kanyang boses ay naging malamig at malayo. Hindi ko kayang mabuhay sa kalsada. At tungkol sa sanggol? Pasensya na, pero nagkamali lang siguro ako ng bilang. Hindi ako buntis, Marco. Stress lang siguro kaya ako na-delay. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Marco. Ang huling dahilan kung bakit niya piniling itapon si Ana, ang pag-asang magkaroon ng sariling pamilya, ay isa rin palang malaking kasinungalingan. Ano? Niloko mo ako? Pinanindigan mo yan sa harap ng mga saito. Ginawa ko lang ang kailangan para mapakasalan mo ako. Pero ngayon, wala ka ng silbi, Marco. You're just a loser now. Huling sabi ni Eliza bago mabilis na pumara ng isang sasakyan at tuluyang lumayo. Iniwan si Marco at ang kanyang ina sa gitna ng bumubuhos na ulan. Samantala, sa pinakamataas na palapag ng Saito Tower, nakatayo si Kana sa harap ng malawak na bintana. Ang liwanag ng lungsod ay sumasalamin sa kanyang mga mata, ngunit ang kanyang mukha ay hindi nagpapakita ng kagalakan. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang pinal na ulat ng Digital Karma, ang listahan ng lahat ng assets na nabawi niya mula sa mga Galvez. Isang mahinang katok ang narinig sa pinto. Pumasok si Yaya Loring, suot ang isang maayos na uniforme, dala ang isang tasa ng mainit na tsa. Ang matanda ay ngumiti nang makita ang kanyang alaga na muling nagningning. Tapos na ang ulan, anak, mahinahong sabi ni Yaya Loring. Narinig ko ang balita. Wala na silang matitirhan. Ang kalsada na ang magiging bagong tahanan ni Marco. Huminga ng malalim si Kana. Hindi ko akalain na ganito kabilis mawawala ang lahat, Yaya. Pero bakit tila may kulang pa rin? Bakit hindi ko maramdaman ang ganap na saya? Dahil ang tunay na tagumpay ka na ay hindi nakikita sa pagbagsak ng iba, kundi sa pagtayo mo ng mas matatag, payo ng matanda. Ngunit huwag kang mag-alala, ang hustisya ay may sariling paraan ng pagpaparamdam sa iyo ng kapayapaan. Eksaktong 10:00 ng gabi, isang tawag ang pumasok sa personal na linya ni Kana. Isang hindi kilalang numero, ngunit kabisado niya ang bawat digit nito. Hinayaan niya itong mag-ring ng 10 beses bago niya ito sinagot ng walang imik. Ana, please. Ana, kausapin mo ako. Ang basag at nanginginig na boses ni Marco ang narinig sa kabilang linya. Naririnig sa background ang malakas na iyak ni Donna Teresa at ang ingay ng mga sasakyan sa lansangan. Patawarin mo ako. Nagkamali ako. Gagawin ko ang lahat. Babalik ako sa'yo. Maging katulong mo lang. Basta tulungan mo lang kami ni Mama. Niloko ako ni Eliza, Ana. Ikaw lang ang tunay na nagmahal sa akin. Nanatiling tahimik si Kana. Ang kanyang puso ay hindi na tumitibok ng mabilis dahil sa galit. Ito ay payapa na. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanya bago siya nagsalita sa kanyang pinakamalamig na tono. Ang Ana na kilala mo ay namatay na sa bodegang yon, Marco. Ang kausap mo ngayon ay si Kana Saito mo. At para sa iyong impormasyon, ang bahay na tinitirhan nyo, gagawin ko itong isang shelter para sa mga asong gala. Mas karapat dapat pa silang tumira doon kaysa sa inyo. Pinutol ni Kana ang tawag at agad na ipinablock ang numero. Tumingin siya sa malayo kung saan ang bukang liwayway ay nagsisimula nang sumilay sa abot-tanaw. Ngunit sa gitna ng kanyang katahimikan, isang malakas na alarm ang tumunog sa kanyang computer. Isang malaking transaksyon ang nagaganap sa lihim na account ni Marco na hindi nila naisama sa foreclosure. Sino ang nagpoprotekta sa huling yaman ni Marco? Mayroon bang ibang tao sa likod ng mabilis na pag-akyat ni Marco sa mundo ng negosyo na hindi pa nakikilala ni Kana? Hindi lahat ng bagay ay nababawi sa isang gabi, Kana. May mga ugat ang kasamaan na
Mas malalim pa kaysa sa inaakala mo. Ang babalang iyon ni Don Roberto ay umalingaw-ngaw sa loob ng marangyang opisina ni Kana. Nakatayo siya sa harap ng isang malaking monitor. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang komplikadong diagram ng mga bank transfers. Ang lihim na account ni Marco na naglalaman ng sapat na pera para makapagsimula siyang muli sa ibang bansa ay tila isang multo na hindi nila kayang hawakan. May tumutulong sa kanya, Dad. Isang tao na mas mautak kaysa kay Marco. Wika ni Kana, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Ang bawat transaksyon ay dumadaan sa napakaraming layers ng dummy corporations. Kung sino man ito, matagal na niyang pinaghandaan ang pagbagsak ni Marco. Samantala, sa isang marumi at masikip na apartment sa isang tagong lugar sa Quiapo, nagtatalo si Marco at ang kanyang ina. Ang amoy ng kanal sa labas ay humahalo sa amoy ng murang alak sa loob. Si Donna Teresa, na dating reyna sa kanyang mansyon, ay ngayon ay nakaupo sa isang basag na monoblock chair. Ang kanyang mukha ay puno ng pait at pagsisisi. Kasalanan mo ito lahat, Marco. Kung hindi ka lang sana nagpasilaw kay Eliza, edi sana reyna pa rin ako ngayon. Sigaw ni Donna Teresa habang sinusubukang ayusin ang kanyang magulong buhok. Tawagan mo ulit si Ana. Magmakaawa ka. Luluhod ako kung kinakailangan. Basta ibalik lang niya ang pera natin. Hindi na siya sasagot, Ma. Isa na siyang saito ngayon. Bulyaw ni Marco habang marahas na itinapon ang kanyang baso sa pader. Ang tunog ng nabasag na salamin ay sumabay sa kanyang hikbi. Wala na tayong pag-asa. Hihintayin na lang natin na makulong ako sa kasong estafa. Biglang tumunog ang isang lumang Nokia phone sa ibabaw ng mesa. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang dumating. Pumunta ka sa bodega ng San Nicolas Pier mamayang gabi. Mag-isa ka lang. Isang sinag ng pag-asa ang biglang sumilay sa mga mata ni Marco. May pag-asa pa, Ma. May tutulong sa atin. Pagdating ng gabi, nagtungo si Marco sa abandonadong pier. Ang alon mula sa dagat ay marahas na humahampas sa mga lumang poste at ang hangin ay may dalang amoy ng asin at pagkabulok. Sa gitna ng dilim, isang anino ang naghihintay sa kanya. Sino ka? Takot na tanong ni Marco. Dahan-dahang humarap ang anino. Isang lalaking nasa mid-40s, matikas ang tindig at may isang malalim na peklat sa kaliwang kilay. Hindi mo na kailangang malaman kung sino ako. Ang kailangan mo lang malaman ay pareho tayo ng kinamumuhian. Ang mga saito. Inilahad ng lalaki ang isang itim na bag na puno ng pera. Gamitin mo yan para makatakas. Pero bago ka umalis, may isang bagay akong ipapagawa sa'yo. Isang bagay na siguradong magpapabagsak kay Kana Saito mula sa kanyang trono. Samantala, bumalik si Kana sa dati niyang tahanan. Ang bahay na ginawa niyang kulungan sa loob ng 3 taon. Hindi para saktan ng sarili, kundi para kunin ang isang bagay na mas mahalaga pa sa lahat ng yaman niya. Ang maliit na paso ng fortune plant na iniwan niya sa bodega. Pagpasok niya sa bahay na ngayon ay tahimik at walang laman, naramdaman niya ang malamig na simoy ng nakaraan. Bawat sulok ay may alaala ng kanyang pagtitiis. Pagdating niya sa bodega, nakita niyang nakatayo sa gitna nito si Marco. Tila isang multo na naghihintay. Marco? Anong ginagawa mo rito? Paano ka nakapasok? Gulat na tanong ni Kana. Ang kanyang mga security personnel ay nasa labas, ngunit hindi niya akalain na magkakaroon ng lakas ng loob si Marco na bumalik. Ana, kailangan nating mag-usap, wika ni Marco. Ang kanyang boses ay tila isang mahinang agos ng tubig. Lumuhod siya sa harap ni Kana. Ang kanyang mukha ay puno ng luha ng pagsisisi. Patawarin mo ako sa lahat. Nabulag ako sa pera, sa ambisyon. Si Eliza, ginamit niya lang ako. Ikaw lang pala ang tunay na nagmahal sa akin. Napatigil si Kana. Ang pagmamakaawa ni Marco ay tila tunog na tunog.
Ang kanyang mga luha ay mukhang totoo. Sa isang sandali, naramdaman niya ang isang kakatiting na awa sa lalaking minsan niyang minahal. Tumayo ka, Marco. Tapos na ang lahat. Hindi na maibabalik ng mga luha mo ang mga taong nasayang. Wika ni Kana. Ngunit ang kanyang boses ay hindi na kasing lamig ng dati. Alam ko, Ana. Pero bago ako tuluyang mawala, gusto ko lang ibigay sa iyo ang isang bagay na matagal ko nang itinago. Sabi ni Marco, habang dahan-dahang dumudukot sa kanyang bulsa. Isang bagay na magpapaalala sa iyo na minsan ay naging masaya rin tayo. Sa isang iglap, napansin ni Kana ang isang kakaibang kinang sa mga mata ni Mark. Isang kinang na hindi galing sa luha, kundi sa isang masamang balak. Bago pa siya makakilos, mabilis na inilabas ni Marco ang isang hiringgilya na may lamang isang hindi kilalang likido at marahas na itinusok ito sa braso ni Kana. Naramdaman ni Kana ang isang matinding kirot na sinundan ng isang mabilis na pagkalat ng pamamanhid sa kanyang buong katawan. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo at ang huling imahe na nakita niya bago siya tuluyang bumagsak sa malamig na sahig ng bodega ay ang nakangising mukha ni Marco. Paalam, prinsesa. Hindi man ako ang nanalo. Sisiguraduhin kong hindi ka na rin makakabalik sa iyong palasyo. Bulong ni Marco bago siya kinaladkad palabas ng bodega at isinakay sa isang itim na van na naghihintay sa labas. Sino ang misteryosong lalaki na tumutulong kay Marco? Anong panganib ang naghihintay kay Kana sa kamay ng mga taong nais siyang patahimikin habang buhay? Sayang ka, Kana. Napakaganda mo sana sa kabaong na inihanda ko para sa'yo. Ang malagong boses na yon ay hindi kay Marco. Ito ay galing sa isang aninong nakatayo sa dulo ng madilim at malamig na silid kung saan nagising si Kana. Ang bawat salita ay tila isang malansang haplos sa kanyang balat. Sinubukan ni Kana na igalaw ang kanyang mga kamay, ngunit naramdaman niya ang magaspang na hapdi ng mga lubid na nakatali ng mahigpit sa kanyang mga pulso. Ang kanyang ulo ay tila binibiyak sa tindi ng sakit, dala ng kemikal na itinusok sa kanya ni Marco sa loob ng bodega. Nakatali siya sa isang lumang silya sa gitna ng isang abandonadong bodega sa gilid ng dagat. Ang tanging naririnig niya ay ang marahas na paghampas ng mga alon sa mga kalawanging poste ng pier at ang mabigat na paghinga ni Marco na nakatayo sa tabi ng estranghero. Ang amoy ng kalawang at alat ay nanunuot sa kanyang ilong. Isang malupit na paalala na wala na siya sa ligtas na kalinga ng kanyang ama. Bakit, Marco? Hindi pa ba sapat na kinuha mo na ang 3 taon ng buhay ko? Ang boses ni Kana ay mahina, basag, ngunit may bahid pa rin ng dangal na hindi kayang tinalo ng anumang gapos. Bakit kailangan mo pang humantong sa ganito? Hindi ko ito ginusto, Ana. O Kana, kung hindi mo lang sana kinuha ang lahat sa amin, hindi tayo aabot sa ganito. Sigaw ni Marco. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at galit. Lumingon siya sa lalaking may peklat na siyang nagmamanipula sa lahat. Victor, nakuha na natin siya. Ngayon, ibigay mo na sa akin ang pera. Gusto ko nang umalis sa bansang ito. Isang malamig na tawa ang kumawala kay Victor. Lumapit siya kay Kana at hinawakan ng kanyang baba. Nang marahas, pilit na pinatitingala ang prinsesa ng mga Saito. Masyado kang nagmamadali, Marco. Ang perang ibinigay ko sa iyo ay paunang bayad pa lamang para sa pagiging pain mo. Ang tunay na premyo ay ang makitang lumuluha ng dugo si Don Roberto habang pinapanood ang pagbagsak ng kanyang kaisa-isang hiyas. Naramdaman ni Kana ang pait sa kanyang lalamunan. Si Victor. Ngayon ay naaalala na niya. Si Victor de la Vega, ang dating karibal ng kanyang ama na nawasak ang career dahil sa isang maling transaksyon 10 taon na ang nakalilipas. Ang galit nito ay hindi para sa kanya, kundi para sa dugong dumadaloy sa kanyang mga ugat. Hindi ka magtatagumpay, Victor. Hamon ni Kana.
Kahit naramdam niya ang panlalambot ng kanyang buong katawan, alam ng daddy ko kung nasaan ako. Hinding-hindi ka niya tatantanan. Alam niya? Sigurado ka? Isang mapait na nangisi ang sumilay kay Victor habang inilalabas ang cellphone ni Kana. Sa oras na ito, ang mga tauhan ko ay nagpapadala ng mga maling signal sa GPS tracker mo. Akala ng daddy mo, nasa kabilang dulo ka ng probinsya. Wala siyang kamalay-malay na naririto ka lang sa piling ng iyong mahal na asawa. Binalingan ni Victor si Marco ng may mapanuyang tingin. Marco, patunayan mo sa akin na kaya mong tapusin ang nasimulan mo. Sabi mo, hinding-hindi mo siya minahal. Sabi mo, basura lang siya sa buhay mo. Heto ang baril. Tapusin mo na ang paghihirap ng iyong asawa. Nanlaki ang mga mata ni Marco habang tinititigan ang itim na bakal na inilapag ni Victor sa mesa. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig nang hindi makontrol. Tumingin siya kay Kana, sa babaeng nagtimpla ng kanyang kape tuwing umaga, sa babaeng naglaban ng kanyang mga damit nang may pagmamahal sa loob ng 3 taon. Kahit gaano siya kasama, ang bigat ng pagpatay ay tila isang bundok na hindi niya kayang buhatin. Wag, Victor! Hindi iyan ang usapan. Nautal na sabi ni Marco. Gusto ko lang ng pera. Ayokong pumatay. Mahina ka pa rin, Marco. Kaya ka iniwan ni Eliza dahil wala kang bayag. Pangungutya ni Victor. Kinuha niya ang baril at itinapat ito sa sentido ni Kana. Kung hindi mo gagawin, ikaw ang uunahin ko. At pagkatapos, panonoorin mo siyang mamatay ng dahan-dahan. Sa gitna ng panganib, ipinikit ni Kana ang kanyang mga mata. Hindi takot ang naramdaman niya, kundi isang malalim na kalungkutan para sa sarili niyang kamangmangan. Inisip niya ang kanyang ama, ang pagsisisi nito sa kanilang huling pagkikita, at ang fortune plant na naiwan niya sa bodega. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang paalam. Ngunit sa kalagitnaan ng katahimikan, naramdaman ni Kana ang isang maliit na bagay sa loob ng kanyang palad. Isang matulis na piraso ng basag na seramika mula sa tasa na nahulog niya sa bodega noong gabi ng kanyang pagdukot. Nakatago ito sa loob ng kanyang kamao, isang lihim na sandata na nakalimutan ng mga dumukot sa kanya. Dahan-dahan niyang ginagalaw ang kanyang mga kamay, pilit na niluluwagan ng tali sa kanyang pulso kahit ramdam niya ang hapdi sa bawat paggalaw. Hindi siya tumigil kahit nanginginig na ang kanyang mga daliri sa pagod at kaba. Ang buong paligid ay puno ng panganib at alam niyang anumang maling kilos ay maaaring magpahamak sa kanya. Gayunpaman, nanatili siyang kalmado sa abot ng kanyang makakaya, pilit na naghahanap ng maliit na pagkakataon upang makawala. Ang tanging nasa isip niya ay kung paano makakahanap ng sandaling pagkagambala. Isang sandali na magbibigay sa kanya ng tsansang makatakas at mabawi ang kontrol sa sitwasyon. Sa gitna ng takot, unti-unti ring bumabalik ang kanyang determinasyon. Hindi siya susuko nang walang laban. Patawarin mo ako, Ana. Bulong ni Marco habang dahan-dahang lumalapit. Ang kanyang mga mata ay puno ng kabaliwan at desperasyon. Kung hindi mo sana ipinahiya ang pamilya ko, hindi tayo aabot sa ganito. Marco, tumingin ka sa akin. Wika ni Kana. Ang boses ay naging kasing lamig ng yelo. Sa huling pagkakataon, tignan mo ang babaeng sinira mo at tandaan mo ang mukhang ito dahil ito ang huling bagay na makikita mo bago ka mabulok sa impyerno. Isang malakas na kalabog ang narinig mula sa labas ng bodega. Ang tunog ng mga sirena ng pulis at ang liwanag ng mga searchlights ay nagsimulang pumasok sa mga bitak ng pader. Naging magulo ang paligid. Natataranta si Victor habang si Marco ay tuluyang nanghina at napaluhod sa sahig. Ngunit bago pa makapasok ang mga otoridad, isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa loob ng silid. Sino ang natamaan sa gitna ng kadiliman at kaguluhan?
Mailigtas kaya ni Don Roberto ang kanyang anak bago maging huli ang lahat, o ang muling pagkabuhay ni Kana ay hahantong lamang sa isang madugong trahedya? Ang alingawngaw ng putok ng baril ay tila nagpatigil sa pagtibok ng mundo sa loob ng madilim na bodegang yon. Ang amoy ng asupre at pulbura ay humalo sa malansang simoy ng dagat, sapat na para lalong magpalabo sa paningin ni Kana na noon ay pilit pa ring kumakawala sa kanyang mga gapos. Ngunit hindi si Kana ang dumanak ang dugo. Sa gitna ng usok, bumagsak sa semento ang baril ni Victor de la Vega matapos tamaan ng bala mula sa isang sniper ng pulis na nakapwesto sa labas. Ang kanyang hiyaw ng sakit ay napalitan ng marahas na tunog ng mga sapatos na nagtatakbuhan papasok sa silid. Sa isang iglap, ang buong paligid ay napuno ng liwanag mula sa mga flashlight ng mga otoridad. Ibagsak ang mga sandata. Huwag kayong gagalaw. Ang utos na yon ay tila musika sa pandinig ni Kana. Napanood ni Kana ang huling pagbagsak ng kanyang mga kaaway. Si Victor ay mabilis na dapa sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay pinusasan habang nagmumura pa rin sa galit. Si Marco naman, na noon ay nanginginig sa takot sa isang sulok, ay hindi na nakalaban nang dakmain siya ng 2 pulis. Ang kanyang mukha ay puno ng luha at dumi. Ang anino ng lalaking minsan ay naging hari sa buhay ni Kana ay tuluyan ng naglaho. "Ana, Kana, patawarin mo ako. Pinilit lang nila ako." Ang hiyaw ni Marco ay tila isang nakakarinding ingay na wala nang talab sa puso ni Kana. Mula sa gitna ng mga pulis, humawi ang lahat para sa isang lalaking mabilis na naglalakad ng may dalang tungkod. Si Don Roberto Saito. Sa sandaling makita ng matanda ang kanyang anak na nakatali, sugatan at basang-basa, ang kanyang mukha ay nagpakita ng isang matinding pighati na mas masakit pa kaysa sa anumang bala. "Anak! Diyos ko, ang anak ko!" Mabilis na lumapit ang matanda at personal na kinuha ang kutsilyo mula sa isang pulis para hiwain ang mga lubid na gumagapos kay Kana. Nang tuluyang maputol ang huling hibla ng lubid, bumagsak si Kana sa bisig ng kanyang ama. Doon, sa init ng yakap ni Don Roberto, doon lamang tuluyang bumigay ang matapang na balat ni Kana. Ang kanyang mga hikbi ay naging malakas na pag-iyak, isang pag-iyak na naglalabas ng lahat ng sakit ng 3 taong paninilbihan, ng sampal ni Marco, ng pangungutya ni Donna Teresa at ng takot sa kamatayan. "Tapos na, prinsesa. Narito na si Daddy. Hindi ka na nila muling masasaktan." Bulong ng matanda habang hinahaplos ang buhok ng anak. Pagkalipas ng ilang buwan, ang sikat ng araw ay masayang sumisilip sa malaking bintana ng opisina ng CEO sa Saito Tower. Nakaupo si Kana, suot ang isang eleganteng puting suit habang binabasa ang mga huling dokumento para sa pagpapatayo ng Anna Sanctuary, isang foundation para sa mga biktima ng domestic abuse na kanyang itinayo gamit ang mga assets na nakuha niya mula sa mga Galvez. Isang mahinang katok ang narinig at pumasok si Yaya Loring, dala ang isang maliit na paso. Ito ang fortune plant na mula sa lumang bodega. Ngayon, ang mga dahon nito ay muling naging malago at berde, isang simbolo ng muling pagkabuhay na naranasan ni Kana. "May balita na po tungkol sa kanila, ma'am." Malungkot ngunit payapang wika ni Yaya Loring. Tumingin si Kana sa telebisyon sa kanyang opisina. Ipinapakita roon ang video ni Marco at Victor habang inililipat sa maximum security prison. Wala na ang mamahaling kurbata ni Marco. Tanging orange na uniforme na lamang ang suot niya. Sa isang maliit na clip, nakita rin si Donna Teresa na nakapila para sa libreng pagkain sa isang charity ward. Ang kanyang mukha ay tila tumanda ng 10 taon dahil sa hirap at kahihiyan. Si Eliza naman ay balitang nagtatago sa ibang bansa dahil sa mga kasong luwa daw na isinampalaban sa kanya. Huminga ng malalim si Kana. Wala siyang naramdamang tuwa, kundi isang malalim na kapayapaan.
Ang hustisya ay hindi lamang tungkol sa pagpapakulong sa mga nagkasala, kundi tungkol sa pagbawi sa sarili mong halaga na matagal mong ipinautang sa maling tao. Tumayo si Kana at lumapit sa bintana. Tinititigan ang malawak na lungsod ng Maynila. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang humawak sa medalyon ng pamilya Saito na muli niyang isinuot. Hindi na siya ang martir na asawa. Hindi na siya ang basurang katulong. Siya si Kana Saito, ang babaeng natutong tumayo mula sa trotan ng kanyang sariling mga luha. Ngunit sa gitna ng kanyang pagmuni-muni, ang kanyang sekretarya ay pumasok ng may dalang isang misteryosong buke ng mga bulaklak. Isang puting rosas na may kasamang card na walang pangalan. Para kanino ito? Tanong ni Kana. Wala pong nakalagay na sender, ma'am, pero may nakasulat po sa loob. Sagot ng sekretarya. Dahan-dahang binuksan ni Kana ang card. Doon, sa isang pamilyar na sulat kamay na hindi niya inaasahang makikita pa muli, ay may nakasulat na isang pangungusap sa wikang Hapones. Ang tunay na paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. Napatigil si Kana. Ang misteryo ng kanyang nakaraan at ang mga taong tunay na nagpoprotekta sa kanya mula sa malayo ay tila muling bumukas. Sino ang taong nagpadala ng bulaklak na ito? At ano ang kinalaman nito sa lihim na account ni Marco na hanggang ngayon ay hindi pa rin tuluyang nauubos? Ang laban para sa kapayapaan ay tila hindi pa natatapos. Ngunit sa pagkakataong ito, handa na si Kana na harapin ang anumang bagyo na darating. Lumipas ang 2 taon na tila isang banayad na agos ng ilog matapos ang isang malakas na dilubyo. Ang langit sa labas ng mansyong Saito ay nababalot ng kulay rosas at kahel na takip silim. Isang tanawing nagpapahiwatig ng katahimikan at katiwasayan. Sa malawak na hardin, kung saan ang mga bulaklak ng jasmine ay nagpapakawala ng kanilang matamis na bango, nakaupo si Kana Saito sa isang puting silya. Hawak ang isang tasa ng tsaa. Wala na ang mga palto sa kanyang mga kamay. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Sa kanyang tabi, ang dati ay tuyot na fortune plant mula sa bodega ay isa na ngayong malagong halaman na sumasagisag sa kanyang muling pagkabuhay. Pinagmasdan ni Kana ang kanyang refleksyon sa tubig ng tsaa. Isang babaeng matatag, marangal, at higit sa lahat, malaya. Sa loob ng 2 taong iyon, hindi naging madali ang paghilom. May mga gabi pa ring nagigising si Kana na tila nararamdaman ang bigat ng mga kamay ni Marco o ang matalim na boses ni Donna Teresa. Ngunit sa bawat pagkakataong yon, tinatandaan niya na ang mga anino ng kahapon ay wala ng kapangyarihan sa liwanag ng kasalukuyan. Ang hustisya ay tuluyan ng nakamit. Si Marco at Victor ay nananatiling nakakulong, habang ang foundation na itinatag ni Kana ay nakapagligtas na ng libu-libong kababaihan mula sa madidilim na sulok ng pang-aapi. Dahan-dahang lumapit si Don Roberto. Ang kanyang tungkod ay lumilikha ng isang banayad at pamilyar na ritmo sa sahig na bato. Naupo ang matanda sa tabi ng kanyang anak. Ang kanyang mukha ay puno ng kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Iniisip mo pa ba sila, anak? Mahinahong tanong ni Don Roberto. Ngumiti si Kana. Isang ngiting hindi na humahalo sa pait. Paminsan-minsan, Dad. Pero hindi na dahil sa galit. Iniisip ko sila bilang bahagi ng isang mahabang panaginip na kailangan kong gisingan para matutong mahalin ang sarili ko. Napatawad ko na ang aking sarili sa pananatili sa dilim at dahil doon, wala na silang puwang sa aking puso. Ang kapatawarang tinutukoy ni Kana ay hindi ang paglimot sa kasalanan, kundi ang pagbitaw sa kadena ng puot na nagtatali sa kanya sa mga galves. Hindi na niya kailangan ang kanilang paghingi ng tawad para maging buo. Ang kanyang tagumpay at ang katahimikan ng kanyang kaluluwa ang siyang pinakamataas na uri ng paghihiganti. Isang puting rosas na naman ang dumating sa kanyang mesa kaninang umaga. Katulad ng mga bulaklak na natatanggap niya sa bawat anibersaryo ng kanyang pagbangon. Alam ni Kana na ang nagpapadala nito ay ang taong matagal nang nagbabantay sa kanya
mula sa malayo. Isang lihim na kaalyado na maaaring maging bahagi ng kanyang susunod na kabanata. Ngunit sa ngayon, hindi siya nagmamadali. Natutunan niyang ang pag-ibig ay hindi dapat maging isang sakripisyo ng pagkatao, kundi isang pagbabahagi ng kaligayahan. Tumayo si Kana at hinalikan ang pisngi ng kanyang ama. Tara na po sa loob, Dad. Hinihintay na tayo ni Yaya Loring para sa hapunan. Habang naglalakad sila patungo sa loob ng mansyon, ang tunog ng kanilang mga hakbang ay tila isang himig ng tagumpay. Ang dating prinsesa na itinapon sa bodega ay ngayon ay reyna na ng kanyang sariling kapalaran. Ang gabi ay dumarating, ngunit hindi na ito nakakatakot. Dahil alam ni Kana na bukas, muling sisikat ang araw sa isang mundong siya na ang may hawak ng panulat